Salamat sa iyo, Dr. Song. Sinira ng mapanakit na lalaking iyon ang mukha ko, kung hindi dahil sa iyo. Ako. Huwag kang mag-alala, Dr. Song. Nagdesisyon na akong iwan siya mula ngayon. Ang buhay ko ay ako na ang may hawak. Walang anuman. Ikaw lang ang makakapagligtas sa sarili mo. Sinasabi ko sa iyo, babae ka, bakit bigla ka yatang tumatapang? Ikaw pala ang nanggugulo rito. Ang lakas ng loob mong guluhin ang pamilya ko. Pagbabayarin kita. Nasaan ako? Hindi ba't nawala na ako pagkahulog ko? Ginang, gising ka na po. Ginang? Hay naku, bakit ngayon mo pa napiling magtangkang mawala kung kailan ikinakasal sina Yundan at Xueching at gumawa ng eksena? Sinadya mo yata ito, isang hamak na probinsyana ka lang, na nakapasok sa mansyon ng punong ministro. Napakalaking suwerte na niyon, pero hindi ka pa rin kontento. Sino ba sa tingin mo si Xueching? Siya ang itinalagang prinsesa ni Emperador. Ngayong asawa na rin siya, magiging kapantay mo na. Halip na magpasalamat ay, nagawa mo pang magtangkang wakasan ang buhay mo sa itong malaking katatawanan. Huwag kang mag-alala. Kahit mapakasalan ko si Xueching, mananatili ka pa rin asawa ko. Inay, pumayag na po kayo. Gustong-gusto ko po si Tia Xueching. Dahil sa ginawa mong pabor kay Yundan noon, pinigilan mo siyang magkaroon ng ibang asawa, kaya ngayon sa buong syudad, lahat ay pinagtatawanan si Yundan dahil nag-asawa siya ng isang pangit at selosang babae. Utos ito ni Emperador, kaya kahit ayaw mo, kailangan mong pumayag. Shen Yundan. 16 na taong gulang ako noong pinakasalan kita. Sa loob ng 10 taon ay pinagsilbihan ko ang aking biyanan at inalagaan ang ating mga anak nang walang kahit anong reklamo. Hindi ko akalaing ganito ang sasapitin ko. Sige. Simula ngayon, wala nang madam ng punong ministro sa mundong ito. Ako na lang si Song Nanchiao. Isa rin pala siyang sawi sa buhay. Naiintindihan ko na. Ngayong nasa katawan mo na ako, lahat ng atraso nila sa iyo ay pagbabayarin ko. Ang tanda mo na, pero wala ka pa ring pasensya sa mga ginagawa mo? 10 na si Juner. Kung aalis ka, anong mangyayari sa kanya? Kahit wala na ako bilang tunay niyang ina, hindi ba't mayroon pa siyang paboritong pangalawang ina? Magiging maayos lang siya. Kiawer, kung magsalita ka, bakit parang iba ka na kaysa dati? Naku, imbes na bumalik kayo sa kwarto nyo, bakit kayo nandito at nanggugulo? Asawa ay ang Grand Secretary ng bansa at ako naman ay isang prinsesang itinalaga ng mahal na hari. Kung mabalitaan nilang nagtangkang saktan ni ate ang kanyang sarili at sarili lang natin ang inisip natin, kapag kumalat ang balitang ito, anong sasabihin ng mga tao sa atin? Talagang marunong kang umintindi? Hindi katulad ng ibang tao na mga hampas lupa at puro pansariling interes lang ang iniisip. Ina, wag na po kayong magsalita ng ganyan. Siguradong mahal lang talaga ni ate. Si asawa? Hindi niya kailanman magagawang tapusin ang sarili niya ng kusa para lang sirain ang kasal namin ni asawa. Sige, dalhin mo rito ang inihanda ko para kay ate, na gamot para sa maayos na daloy ng dugo. Opo. Hey! Ako na ang gagawa nito. Napakapangit na nga. Taga-probinsya lang naman. Bakit mabuti pa rin si asawa sa kanya? Hayaan na. Hayaan mo siyang alagaan ka sa huling pagkakataon. Tutal naman, hindi ka na aabot pa sa bukas. Ate, bakit hindi mo iniinom ang gamot? Wala namang sana. Naayaw mo nito dahil galing sa akin, hindi ba? Inumin mo na ang gamot mo? At gumaling ka na agad? Dahil wala akong oras para sa mga drama mo. Gusto ko rin namang gumaling agad, pero parang may mga tao na tila ayaw na maging maayos ang pakiramdam ko. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Tao Hong, Honghua, at Dangui. Puro ito mga gamot para sa sirkulasyon ng dugo. Walang problema. Subalit, parang may naaamoy akong makianzi.
Paano niya nalaman iyon? Huwag mo siyang pansinin. Isang taga-probinsya lang iyan. Ano bang alam niya sa mga gamot? Sa tingin ko, gusto lang niyang sirain ang pagsasama ninyo ni Yundan. Paulit-ulit na lang ang ginagawa niya. Napakababaw talaga. Kiawer. Kahit na nagbibiro ka lang, dapat ay may limitasyon din ito. Chunya, kumuha ka ng isang paso ng halaman. Madam, balak niyo po bang? Tama, bilisan mo ang pagbalik. Opo. Plano ba niyang subukan ang gamot sa halaman? Anong gagawin ko ngayon? Alam kong mahina ang katawan mo. Pagkatapos ng pagod sa buong araw, parang hindi mo na kaya. Ngayong naibuhos na ang gamot sa paso, malalaman na rin natin ang resulta mamaya. Kaya makiusap muna sa iyo na maghintay. Ako, Dahil naghintay na rin naman tayo ng matagal. Maghintay pa tayo ng kaunti. Wala naman itong masama. Ito. Ano ang nangyayari rito? ako, Ito. Anong nangyayari dito? ako, Magpaliwanag ka. Ito. ako. Pinagluto kita ng gamot para kay ate, pero nilagyan mo pala ng lason ang gamot ni ate. Ano ba talaga ang binabalak mo? Hindi po, senyorita. Ako po ay... Akuin mo ang kasalanan ko, at kapag natapos na ang lahat ng ito, ililigtas kita. Walang kinalaman si ikalawang ginang sa bagay na ito. Sariling desisyon ko lang po ang lahat. Pakiusap po unang ginang. Huwag niyo pong sisihin si ikalawang ginang. Ako na lang po ang sisihin niyo. Ate, tingnan niyo po, umamin na si Liu Ying sa kanyang pagkakamali. Sinadya niyang sakta ng aking ginang. At sa isang sorry lang ay gusto niya nang. Kung ganoon, ilabas siya at ibenta na sa iba. Ina, kasama ko na si Liu Ying mula pa sa aming mansyon. Naging tapat siya sa akin sa loob ng maraming taon. Kung ang isang katulong na nanlason sa kanyang amo ay mapapatawad lang sa isang simpleng pag-amin at palalagpasin lang ng ganoon kadali. Simula sa araw na ito, ang mga katulad na pangyayari ay magpapatuloy sa loob ng pamamahay na ito at sunod-sunod na mangyayari. Tutal, mababalang ang katayuan ko at puno ng mga pakana ang isipan ko. Sa bandang huli, sino kaya ang unang malalagay sa panganib? Kung Nanchiao, binabantaan mo ba si Ina? Banta? Hindi ba katotohanan lang ang sinasabi ko? Bakit ang tingin sa akin ni Kiawer ay tila napakalamig at parang hindi ako kilala? Ina, anong sa tingin nyo? Ilabas siya at parusahan siya ng husto. Ginang, iligtas niyo po ako. Ginang, pakiusap po. Iligtas niyo ako. Ginang? Ginang. Iligtas niyo po ako. Ginang. Panginoon, ngayong gabi po ang kasal niyo ni Senyorita, ang inyong espesyal na gabi, at katatapos lang maranasan ni Senyorita ang ganoong kaguluhan. Panginoon, sumama na po kayo kay Senyorita pabalik sa silid para aluin siya. Bumalik ka muna mag-isa? May mahalaga pa akong kailangang asikasuhin. Isang pangit at walang kwentang babae. Bakit ba siya iniintindi ng ganoon ni asawa? Senyorita, hindi kaya ang Song Nanchao na iyon ay may alam talaga sa mga gamot? Paano kung malaman niya na ang gamot na pantanggal ng marka niya sa mukha ay pinalitan natin, ano na ang gagawin natin? Araw-araw niyang ginagamit ang gamot na iyon. Kung nalaman niya iyon, dapat noon pa. Huwag kang mag-alala. Ginang, Ano ito? gamot po sa marka sa mukha. Ito po ay mula sa mga kilalang doktor na hinanap ni Panginoon para po sa inyo upang tanggalin ang marka sa inyong mukha. Pantanggal ng marka? Kung ganoon, bakit ang marka sa mukha ko ay tila lalong nagnanaknak at kumakalat? Ay... Ginang, may problema po ba? May halo itong mercury o mas kilala bilang asoje. Napakalason nito. Ito. Maayos naman ang paggamit dito noong una. Bakit bigla na lang itong nagkaproblema? Siguradong si ikalawang ginang ang may gawa nito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Anong nangyari? Bakit parang natataranta kayo? Wala lang. Hindi ba't gabi ngayon ang kasal ni na Panginoon at Prinsesa? Bakit ka pa naparito sa halip na asikasuhin ang kasal nyo? Bakit may gana ka pang pumunta rito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo?
Ang kasal namin ni Emperador ay itinakda lamang. Hindi ko ito ginusto. Ilang beses ko pa ba kailangang magpaliwanag sa'yo? Tapos ka na ba? Kung ganoon, umalis ka na. Ikaw, Kiawer, bakit parang nag-iba ka na? Ganoon ba? Dati, kahit na may sama ka ng loob sa akin, hindi mo ito ipinapakita ng ganito kalantad. At lalong hindi mo ako titingnan na parang isang estranghero. Si Panginoon ay isang mataas na opisyal. Paano mong hindi maiintindihan na ang lahat ng ito ay hindi nangyari sa loob lang ng isang araw? Hindi na ikaw ang taong nakilala ko, 10 taon na ang nakalipas, kaya paanong ako pa rin ang dating ako? Puntahan mo na si Jiang Xueqing, doon ay marami kang mahahanap na lambing at mga salitang gusto mong marinig. Ayoko nang makisali sa inyo. Kiawer, Gabi na po. Baka naiinip na si ikalawang ginang sa paghihintay. Panginoon, saan po tayo pupunta ngayon? sa silid-aralan tayo pupunta. Ginang, bakit hindi niyo po sinabi ang tungkol sa problema sa gamot? Kay Panginoon? Kayang-kaya ni Jiang Xueqing na utusan ng mga tao niya na akuin ang kasalanan ng isang beses at kaya niya itong gawin uli. Isa pa ang gamot na ito, kaya ko lang naman ito nagustuhan, ay dahil sumisimbolo ito sa pagpapahalaga niya sa akin. Pero ang pag-ibig ng isang lalaki ay parang gamot na ito, madaling magbago. Kaysa umasa sa kanila, mas mabuti pang umasa sa sarili. Ito ay, Reseta para matanggal ang balat sa mukha. wow! Nawala na nga ang balat nyo. Ginang, ang ganda nyo po pala. Sabi sa iyo, sarili mo lang ang maaasahan mo. Kapag sa sarili ka lang umaasa, kahit ang pinakamalalim na sugat ay gagaling din balang araw. Ginang, bakit po kayo nagbabasa ng batas ng dakilang Jin sa ganitong oras? Napakakapal at napakahirap intindihin ito. Paano nyo po natitiyagang basahin ito? Batas lamang ito ng sinaunang kaharian. Kumpara sa mga librong pangmedisina na kinabisado ko noon, ay wala lang ito. Ano po? Wala lang. Bakit mo ako biglang hinahanap? May nangyari ba? Sina ikalawang ginang at munting master ang gustong makipagkita sa inyo. Sabi po nila, ay tungkol sa nangyaring paglalason. Hihingi po sila ng tawad. Hindi sila narito para humingi ng tawad. Gusto lang nilang malaman kung alam ko bang may lason ang pamahid. Ayokong mag-aksaya ng oras. Sabihin mo sa kanilang wala akong oras. Opo. Ikalawang ina, pinilit na nga ni inay na mawala ang inyong katulong. Bakit kailangan niyo pang humingi ng tawad sa kanya? Sobrang bait niyo naman po. May bago pong nakuhang magandang kabayo si ikalawang ina. Mamaya po, ipapaturo kita kay tatay ng mga bayo. Gusto mo ba? Talaga po, ikalawang ina, ang bait niyo po talaga sa akin. Senyorito, ikalawang ginang, hindi po maganda ang pakiramdam ni ginang. Hindi po muna siya makakatanggap ng bisita. Kayong dalawa, mas mabuti pong umalis na muna kayo. Nagkunwari lang naman siyang sakta ng sarili. Ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin ba siya maayos? Baka nagpapanggap na naman siya. Senyorito, si ginang ang tunay ninyong ina. Bakit niyo po nasasabi iyan? Hindi makakatanggap ng bisita. Sa tantya ko, tumatalab na ang pamahid na iyon. Baka sira na ang mukha niya, kaya ayaw niyang magpakita sa iba? Sabi ko na nga ba, isa lang siyang taga-bukid. Paano siya maiintindi sa medisina? Anong kaguluhan ito? Asawa, kasalanan ko po. Noong nakaraan, hindi ba't gumawa si Liu Ying ng maling desisyon sa buhay? Gusto ko lang humingi ng tawad kay ate. Ngunit hindi ko akalain na baka namali siya ng hinala sa akin at ayaw niya akong harapin. Siguro ay nagtatampo pa rin siya sa akin. Wala na naman si Ate Liu Ying, hindi ba? Masyado namang makitid. Ang isip ni inay. Senyorito, hindi niyo naman po kailanman ginaganito si ginang noon. Bakit po kayo nagbago? Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa amo? Junior, anong ginagawa mo? Asawa, bata pa po si Juner. Sadyang mainit lang ang ulo niya. Huwag niyo na po siyang paggalitan. Kasalanan ito ng walang hiyang alilang ito. Sira na nga kaya talaga ang mukha niya? Hindi ba taga-bukid lang ang babaeng ito? Bakit ang ganda ng tindig niya? Kahit hindi titingnan ang kanyang mukha, ay sadyang nakakaakit ang kanyang kagandahan. Ngunit, nagsuot pa siya ng belo para lang itago ang tunay niyang mukha. Ang mukhang iyan, sa tingin ko ay 80% sira na. Kamusta? Masyado bang masakit? Kaunti lang po. Lalagyan ko na lang ng gamot mamaya at magiging okay din ito. Ako na anak ng isang marangal na pamilya. Bakit ako matatakot sa isang taga-bukid? Isa itong malaking biro. Ate, narito ako ng may mabuting loob para humingi ng paumanhin sa iyo.
Kung hindi dahil sa iyo at sa pagtanggi mong makita ako, hindi sana magagalit si Junior at masasaktan si Chunya. Sa sinasabi mo, lumalabas na kasalanan ko pa ito. Jiang Shueqing. Akala mo ba ay kung sino kang makapangyarihan? Kapag humingi ka ba ng tawad, ay dapat tanggapin agad ito? Ikaw, alam mo naman na wala akong ganoong intensyon. Bakit mo kailangang baluktutin ang sinasabi ko? Buong araw ka na lang, walang ginawa kundi bulihin ang aking pangalawang ina. Kaya pala tinatawag kang selosang babae ng mga tao. Sa pagkakaroon ng ina na katulad mo, ako na iyong anak, ay sadyang napakamalas talaga. Junior, humingi ka agad ng tawad sa iyong ina. Ayoko po. Ayoko sa kanya bilang ina ko. Kung ganoon, ituring mo na lang na iba ang iyong ina. Ituturing ko na ring hindi kita naging anak. Ate, anong ibig mong sabihin? Kung hindi mo gusto, ay hindi ko na muling makikita si Junior. Ayoko. Gusto kong manatili sa tabi ni Erniang. Song Nanchao, inaalagaan ni Shueqing ang anak mo para tulungan ka, pero lagi mo na lang siyang pinahihirapan. Ang iyong puso, kailan pa naging ganyan kakitid? Makitid ang isip ko. Kung ganoon, magiging malawak ang pag-unawa ko ngayong araw. Anong ibig mong sabihin? Shanjun, pumili ka sa aming dalawa ng iyong pangalawang ina. Sino ang pipiliin mo? Ano ba ang ginagawa mo? Si Shenjun ay sarili mong dugot laman. Pumili ka na. Wala na akong maraming oras. Pipiliin ko si Erniang. Ayoko sa aking ina. Sige. Kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Mula ngayon, hindi na ako ang iyong ina. Song Nanchao, kailan ka pa naging ganyang kawalang katwiran? Ang pangit na babaeng ito, anong nangyayari sa kanya ngayon? Ang batang ito, hindi ba't siya ang pinakamahalaga sa kanya? Asawa, hindi ko talaga alam kung bakit naging ganito. Kailanman ay hindi ko binalak na agawin ang bata kay ate. Ilang araw na lang at kaarawan na ni Inang Reyna. Sa pagkakataong iyon, ang buong pamilya natin ay pupunta sa palasyo para sa piging. Sabihan mo siya ng maaga, huwag niyang hayaang mapahiya ang ating pamilya Shen. Opo. Sandali lang po. Asawa, hindi kagandahan si ate. Kung pupunta siya sa palasyo at magugulat si Inang Reyna, hindi iyon maganda. Maganda man ang kanyang suot, hindi pa rin ito sapat para maging kagalang-galang. Mas mabuting pagsuotin na lang siya ng belo. Sige, hayaan mo siyang magsuot niyan. Ikaw ang pangit. Ang aming ginang ay hindi hamak na mas maganda kaysa sa iyo ng 100 beses. Sino ba talaga ang iniiyakan mo? Ang walang kwentang lalaking iyon o ang batang iyon na walang utang na loob? Hindi mo pa ba nakikita ang totoo? Hindi sila karapat-dapat sa iyo. Ginang, kayo po. Chunya, sabihin mo sa akin, kung iiwanan ko si Shen Yundan, anong mangyayari? Maghihiwalay na po kayo? Oo. Simula ngayon, wala nang punong ministrong ginang sa mundong ito. Ako ay si Song Nanchao na lamang. Matapos ang muntik ko ng pagkawala, naintindihan ko na ang lahat. Bakit ka umiiyak? Siyempre po, masaya ako para sa inyo. Dati, si Panginoon ay hindi pinapansin ng mahal na hari. Ang buhay sa mansyong ito, bagaman mahirap lang tayo, ay nagkakaisa naman tayong lahat. Pero mula nang bumalik tayo sa kabisera, lalo na noong pumasok sa ikalawang ginang, sa mansyon, nagbago na ang lahat. Mali ang sinabi mo. Kahit wala pa si Jiang Shueqing, ay mayroon pa ring Wang Shueqing at Li Shueqing. Ang puso ng tao ay madaling magbago, mahilig sa bago at nagsasawa sa luma dahil ito ay bahagi na talaga ng ating kalikasan. Dahil gusto mo lang maging sarili mo, gagawa muna ako ng paraan para matulungan kang makipaghiwalay. Ginang, paano po ang tungkol sa paggaling ng inyong mukha? Hanggat hindi pa natatapos ang paghihiwalay, huwag mo muna itong ipagsasabi kahit kanino. Anong oras na ba? Kapag naantala ang kaarawan ni Inang Reyna, kaya ba niyang panagutan ang lahat? Ina, masyado lang po tayong maaga. Kahit mahuli pa tayo ng 1 oras, hindi pa rin tayo mahuhuli sa piging. Dahil sa sobrang pagpapalayaw mo sa kanya, kaya lalo siyang walang respeto sa akin bilang biyanan niya. Ina, ayos lang na mainis kayo kay ate, pero bakit po kayo nagagalit sa ating asawa? Mabuti pa si Shueqing na masunurin at matalino. Hindi katulad ng babaeng taga-bukid na iyon na walang alam sa pagbabasa at napakapangit pa. Kung papasok siya sa palasyo at makikita ni kamahalang Empress Dowager. Ina, paumanhin po at nahuli ako. Anong nangyayari sa babaeng ito? Bakit kahit simple lang ang damit niya,
o kahit magsuot siya ng mamahaling kasuotan ay napakaganda niya pa ring tingnan. Sinong may sabing pwede kang sumakay ng karwahe? Dahil nahuli ka ng dating, maglakad ka na lang papunta doon. Ano ang ibig sabihin nito? Ang buong pamilya niyo ay sasakay sa karwahe. Tapos gusto niyo akong sumunod sa likuran at maglakad lang papunta sa palasyo? Ano naman ngayon kung ganoon? Sino ba ang may kasalanan kung bakit ka nahuli? Shen Yundan, ganyan na lang ba ang gagawin sa akin ni Ina? At panonoorin mo lang ba ito? Ina, ang ibig po ni Kiao Er ay... Pinamamahalaan ng Dajin ang mundo sa pamamagitan ng paggalang sa mga magulang, kahit na mataas ang posisyon ni asawa bilang isang punong ministro. Hindi niya pa rin maaaring suwayan ang anumang sasabihin ni Ina. Dahil kung hindi, siguradong makakatanggap siya ng matinding batikos mula sa lahat ng mga iskolar sa mundo. Asawa, Ina, sumakay na po kayo sa karwahe. Kung hindi ay mahuhuli na talaga kayo. Napakahusay. Batikos pala mula sa lahat ng mga iskolar sa mundo. Dahil diyan, ito ang itatanong ko. Ang pagtataksil sa tiwala, hindi ba dapat ding makatanggap ng batikos mula sa mga iskolar sa mundo? Ang kawalan ng utang na loob, hindi ba dapat ding makatanggap ng batikos mula sa mga iskolar sa mundo? Kiao Er? Noong nakagawa kayo ng atraso sa mga makapangyarihang opisyal at nagdala ng kapahamakan sa ating bayan, sino ba ang kumupkop sa inyo? At nagbigay sa inyo ng matutuluyan? Sa loob ng 7 taon sa Yuzhou, sino ba ang nagpakapagod magtrabaho at naghanap ng pera para buhayin ang pamilya nyo? Kung hindi dahil sa akin, matagal na sanang wala na kayo habang nasa daan patungo sa pagpapatapon at wala na kayong pagkakataong makabalik sa kabisera at maging isang mataas na punong ministro. Ate, ano bang ibig mong sabihin sa mga sinasabi mo? Wala namang pumilit sa iyong gawin ang lahat ng iyon. Kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako at magpapakumbaba. Isang kabit na sumira sa pamilya ng iba, wala kang karapatang mag-ingay dito. Sino ang tinatawag mong kabit? Bata pa lang kami ay may kasunduan na kaming magpakasal ni asawa. Ikaw ang malinaw na kabit sa aming dalawa. Muntik ko nang malimutan. Noong napatawan ng parusa si Shen Yundan at ipinatapon, mabilis mo siyang tinalikuran at iniwan. Pero ngayong nakabalik na siya sa kabisera at naging matagumpay, dali-dali ka namang lumabas at nagpakita. Ano kaya ang magiging tingin ng mga iskolar sa mundo kapag nalaman nila ang tungkol dito? Ikaw. Tama na. Kiao Er, patawad sa mga nagawa ko sa iyo noon. Dahil alam mo na pala, dapat ay pag-isipan mo ng mabuti kung paano mo ako babayaran sa lahat ng ito. Ano ang ibig mong sabihin? Malalaman mo rin pagdating natin sa palasyo. Yeah. Kalapastanganan. Talagang wala na siyang galang sa atin. Kapag nakaharap ko na si Inang Reyna, gagawa ako ng paraan para tuluyan na siyang mahiwalayan. Pagbati sa kamahalan ng Reyna, mabuhay po kayo ng matagal ng Inang Reyna. Nawa ay pagpalain po kayo habang buhay. Magsitayo na kayo. Salamat po, Inang Reyna. Tingnan niyo ang buong pamilyang ito. Napakasaya ninyong tignan. Dapat talagang matuto si Liner sa inyo. Dahil ang isang lalaki, kapag nakabuo na ng sariling pamilya, doon pa lamang siya maituturing na tunay na ganap na tao. Tungkol po sa bagay na iyan, si ikatlong prinsipe ay malamang na hindi po makikinig sa inyo. Si ikatlong prinsipe ay sadyang paborito ng langit. Ang tadhana niya ay nakasulat na sa mga bituin, kaya hindi na po kailangang mag-alala pa si kamahalang Empress Dowager. Ikaw ba si Madam Song? Nabalitaan kong nagagawa ka raw ng eksena para sirain ang kasal ni na Ministro Shen at Manor ng General. Totoo ba ang mga paratang na ito? Madam Song, alam mo ba ang iyong pagkakasala? Maari ko po bang itanong sa Inang Reyna? Ano po ang aking naging kasalanan? Ang Ministro Shen ang punong ministro ng ating kaharian at ang Jiang Xueqing ay isang prinsesang hinirang ng mismong emperador. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay isang malaking karangalan para sa ating bansa. Ngunit sinadya mong sirain ang kasalan at inapi mo pa ang prinsesa. Malinaw na wala kang respeto sa aming pamilya. Kamahalang Empress Dowager, hindi ko po sinisisi ang aking ate. Nakikiusap po ako, patawarin niyo na po siya. Inapi ka na ng iyong ina ng ganoon. Huwag mo na siyang ipagtanggol pa. Junair, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang aking asawa ay sadyang walang alam at dahil sa labis niyang pagmamahal sa akin, ninais niya lamang akong solohin. Kaya siya nadala ng kanyang emosyon at nakagawa ng pagkakamali. Patawarin niyo po siya, Inang Reyna. Ministro Shen, bakit hanggang ngayon ay pinapaboran mo pa rin ang hangal na babaeng iyan? Tapat ang salita ng isang bata. Junair, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ugali ng iyong ina sa inyong tahanan? Junair,
Sabihin mo lang ang totoo. Huwag kang maglilihim ng anuman. Ipinapaalam ko po sa kamahalang Empress Dowager, ang aking ina ay napakasama ng ugali sa bahay. Marami siyang ginagawang gulo. At kaninang umaga lang ay pinagalitan niya ang lola, pati na ang aking pangalawang ina. Hindi po siya mapigilan ni tata. Hindi ito katanggap-tanggap. Ang Ministro Shen ay isang mahalagang tao sa ating kaharian. Paano nagkaroon sa kanyang tahanan ng isang babaeng walang modo na tulad mo? Sampung taon na ang nakakalipas. Noong ang Shen Yundan ay nanganib habang nasa malayo. Ako ang nagligtas sa kanyang buhay. Simula noon, sa harap ng langit at lupa, kami ay nagpakasal. Nangako kami sa isa't isa bago ang kasal na kami lang dalawa habang buhay at kung sino man ang lumabag ay parurusahan ng langit. Ngunit siya ang unang sumira sa aming pangako. Nawalan ako ng pag-asa sa buhay, kaya binalak kong tapusin na ang lahat. Ngunit sadyang hindi pa ito ang aking oras. Maaari ko po bang itanong sa kamahalang Empress Dowager, may kasalanan din ba ang isang tulad ko? Hindi ko inaasahan na isa ka palang matatag na babae. Mayroon ka bang patunay sa iyong mga sinasabi? Ang mga bakas sa aking leeg na hanggang ngayon ay narito pa. Ang aking patunay. Mula nang maganap ang kasalan, ay mahigit 30 araw na ang nakalipas. Ngunit ang mga bakas na ito ay hindi pa rin nawawala. Ibig sabihin nito ay talagang ninais niyang tapusin na ang lahat noon. Tungkol naman sa sinabi ni Junair na ako ay walang galang at masama ang ugali, inaamin ko po iyon. Hindi lang iyon, lumabag din ako sa nakagawian dahil nagpakita ako sa publiko at mag-isang ng abayo patungo sa palasyo. Kung sinasabi mo iyan, siguradong may malalim na dahilan sa likod nito. Nagsimula ang piging para sa inang reyna ng madaling araw at mula sa aming tahanan patungo sa palasyo ay hindi aabot ng kalahating oras ang biyahe gamit ang karwahe. Umalis ako sa bahay bago mag alas 8 upang makasabay ang lahat, ngunit pinaratangan ako ng aking biyenan na huli na raw ako at pinilit niya akong maglakad ng mag-isa sa likuran ng kanilang karwahe. Bilang unang asawa ng tahanan, hindi man lamang siya pinasakay sa karwahe, masyadong malabis ang pang-aaping ginawa sa kanya. Ang mga babae sa loob ng tahanan ay sadyang mahilig gumamit ng mga maruruming paraan. Ministro Shen, kahit na simple lang ang pinagmulan ni Madam Song, siya pa rin ang iyong unang asawa. Paano mo hinayaan ang iyong ina na apihin siya ng ganyan nang wala kang ginagawa? Patawarin niyo po ako, Inang Reyna. Dapat lang naparusahan kita. Pinayagan ka ng emperador na magpakasal kay Prinsesa Jiang upang maging magkatuwang sa buhay. Bilang pagtupad sa huling hiling ni Konde ng Changping, hindi para hayaan mong saktan ng iyong unang asawa. Simula sa araw na ito, ay inuutusan kita na alisin ang iyong opisyal na kasuotan at sombrero hanggang sa mapatawad ka na ni Madam Song. Kamahalang Empress Dowager, si asawa ay ang punong ministro ng ating bansa. Kung pagsusuotin niyo po siya ng payak na damit sa palasyo, ay magiging katawa-tawa siya sa buong Great Jin. Tatanggapin ko po ang parusa. Jiang Xueqing, noong tinalikuran mo ang inyong kasunduan sa kasal, hinayaan mong maging katatawanan si Konde ng Changping sa buong Kapitolyo. Ngayong sinunod ng Emperor ang gusto mo, na ipakasal ka sa pamilya ng punong ministro, ay nanggugulo ka naman at naninira, na nagdudulot ng gulo sa tahanan ni Ministro Shen. Paparusahan kita na kopyahin ang luksun ng 300 beses bilang isang babala. Susunod ka ba o hindi? Ang masamang babaeng si Song Nanchao na ito, sa harap ng mga paratang ni Inang Reyna, ay nagagawa niya pang hindi matakot at nagawa pa akong baliktarin. Minaliit ko nga siya. Handa po akong tumanggap ng parusa. Bukod pa doon, si Junair ay dapat ding disiplinahin ng mabuti. Kung sakaling muli kong marinig na, nagsasabi siya ng mga walang kwentang bagay, hindi ko kayo palalampasin. Inang Salamat po sa Reyna. awa niyo. Maraming salamat po, Inang Reyna. Tumayo na kayo. Kamahalan, masamang balita po. Anong nangyayari at nagkakaganyan ka? Habang nakikipaglaban sa ikatlong kamahalan sa mga sundalo, ay hindi sinasadyang nahulog siya mula sa kabayo. Ano? Kamusta na ang lagay ni Liner ngayon? Nagpunta na po ang lahat ng manggagamot mula sa Imperial Academy of Medicine. Ngunit sa ikatlong kamahalan ay... Bilis! Sumama kayong lahat sa akin para makita si Liner. Liner, ang aking Liner. Kamusta na ang lagay ni Liner? Mahina na po ang katawan ni ikatlong kamahalan simula pa noon. At dahil sa biglaang pagkahulog niya sa kabayo, ay wala na po kaming magagawa. Liner, huwag ka sanang mapahamak. Hindi ko pa nakikitang magpakasal ka at magkaroon ng anak. Inang Reyna, Si Noble Consort ay aking mahal na pamangkin. Pumanaw siya noong siya ay nanganganak. At ang tanging naiwan niya sa akin ay si Liner. Sakitin si Liner simula noong bata pa siya. At ginawa ko ang lahat para alagaan siya. Ngunit hindi ko akalain na sa huli, ay ako pa ang makakakita sa kanyang paglisan. Inang Reyna, Inang Reyna, pakaingatan niyo po ang inyong kalusugan.
Tama po, kamahalang Empress Dowager. Mabuting tao si ikatlong prinsipe at may proteksyon ng langit. Siguradong malalampasan niya ang pagsubok na ito. Ang ikatlong prinsipe na ito, tila nakaranas ng sobrang adrenaline release na nagresulta sa paghinto ng kanyang puso. Kung magsasagawa agad ng CPR ay malaki pa ang tsansa na mailigtas ang kanyang buhay. Pero kung makikialam ako at may mangyaring masama, ay hindi lang simpleng gulo ang kakaharapin ko. Manggagamot na Lee, ano na ang lagay niya ngayon? Mahal na inang Reyna, ang ikatlong prinsipe na si kanyang kamahalan ay huminto na ang tibok ng puso, tila wala na tayong magagawa pa. Ano? Inang Reyna, Tungkulin ng isang manggagamot ang magligtas ng buhay, kung hahayaan ko lang siyang mawala, matatawag pa ba akong doktor? Isipin na lang natin ang mabuting mangyayari. Kung sakaling mailigtas ko siya, ay maaari akong humingi ng pabuya na payagan akong makipaghiwalay, hindi ito lugi. Kamahalang Empress Dowager, nais ko pong subukang iligtas siya. Ate, hindi ka man lang ba marunong magbasa? Paano mo pa siya magagawang iligtas? Ikatlong prinsipe. Kiawer, huwag kang gumawa ng gulo. Wala na po akong magawa. Ginang Shen, ay may paraan pala para magamot si ikatlong kamahalan? kamahalang Empress Dowager. Nangingitim na ang mukha ni ikatlong kamahalan. Sigurado ka bang maililigtas mo si Liner? Hindi po ako sigurado, pero gusto ko pong subukan. Kamahalang Empress Dowager, kung hindi pa po natin gagamutin si ikatlong kamahalan, baka mawala na po siya. Kiawer, kung magpapatuloy ka pa sa panggugulo, hindi na rin kita mapoprotektahan. Kung hindi ko po mailigtas si ikatlong kamahalan, handa po akong tanggapin ang anumang parusa mula sa kamahalang Empress Dowager. Sige, maniniwala muna ako sa iyo sa pagkakataong ito. Kapag hindi mo na iligtas si Liner, mananagot ka sa akin. Kiawer, Bitawan mo ako. Wala akong oras para sa iyo ngayon. Jonar, hindi kaya talagang may alam sa panggagamot ang nanay mo? Paanong mangyayari iyon? Ang pangit kong ina? Siguro ay gusto lang niyang makuha ang atensyon ni Papa. Gising, kanyang kamahalan. Song Nanchiao, ano ang balak mong gawin? Ate, si ikatlong prinsipe iyan. Ate, ito ay ang ikatlong prinsipe kanyang kamahalan. Ang ganitong paraan ng paggamot ay hindi ko pa po kailanman nakita. Ate, alam kong gusto mo lang talagang makatulong, pero wala ka namang alam sa medisina. Ang pagpipilit mo ay magdadala lang ng kapahamakan sa lahat. Asawa, sa ginagawa ni ate, kahit may isang hininga na lang na natitira kay ikatlong prinsipe, ay tiyak na mapapahamak lang siya sa ganyang pagtrato. Kahit sabihin nating para ito sa pagliligtas, ngunit ang posisyong iyan ay masyado namang kahiya-hiya. Nabalitaan ko na pangit ang babaeng ito at kinamumuhian ni Panginoong Shen. Hindi kaya nakikita niyang guwapo si kanyang kamahalan, kaya sinasamantala niyang bastusin ang kanyang kamahalan. Ate, sa pambabastos mong iyan sa kanyang kamahalan, kapag nagising na ang kanyang kamahalan, kahit 10 buhay pa ang mayroon ka, hindi iyon sapat para maligtas ka sa parusa. Para magising si mahal na prinsipe, kailangan ng maayos na daloy ng hangin. Manggagamot na Lee, pakiusap na palabasin ang mga taong walang kinalaman dito. Hinihiling ko po sa Panginoong Shen at ikalawang ginang na tumabi po muna ng kaunti. Ate, napakalaking oras na ang lumipas. Ang ikatlong prinsipe kanyang kamahalan ay gising na ba talaga? Su Nanchiao, ano ang ginagawa mo? Ate, sa harap ng maraming tao, nagawa mo pa rin gumawa ng ganitong nakakahiyang bagay. Kapag kumalat ito, ano na lang ang iisipin ng buong pamilya natin? Walang hiya. Simula ngayon, wala na akong ina na katulad mo. wala pa akong narinig na ganito. Shen Yundan, magpaliwanag ka kay ang inang Reyna ngayon din. Su Nanchiao, tigil! Ate, alam ko na matagal ka nang hindi pinapansin ni asawa at hindi mo na matiis ang lungkot, pero ang mahal na si ikatlong prinsipe ang kaharap mo, nagawa mo pa rin. Kamahalang Empress Dowager po, nagkamali lang po si ate sa kanyang ginawa. Nagmamakaawa po ako, patawarin niyo na siya. Napakasamang babae ng pangit na ito. Kung hindi siya parurusahan ng husto,
Sisirain niya ang ating mga batas? Song Nanchiao, ikaw mismo ang naghahanap ng kapahamakan mo. Napakapangit mo. Kahit pa magising ang mahal na prinsipe dahil sa iyo, baka masuka lang siya at mas piliing mawala na lang. Tingnan natin kung anong gagawin mo ngayon. Asawa, kamahalang Empress Dowager po. Si ate po ay, hindi lang niya dinungisan ang dangal ni ikatlong prinsipe, pati si Junair na napakabata pa, ay nakakita ng ganitong malaswang eksena, paano na lang siya haharap sa lahat? Paglaki niya, Hindi dapat naniwala sa iyo si ang inang Reyna. Mga tauhan, dakpi ng masamang babaeng ito. Ang asawa ko ay galing lamang sa probinsya, kaya hindi naging maayos ang kanyang kinilos. Humihingi po ako kay kamahalang Empress Dowager ng paumanhin po. Sunan Kiao, hindi mo ba narinig ang sinabi ni kamahalang Empress Dowager? Bumaba ka na riyan ngayon din. Kapag bumaba ako, tuluyan na siyang mawawala. Bakit hindi pa siya nagigising? Hindi kaya hindi na talaga siya maililigtas? Hindi maaari. Kapag wala na siya, siguradong katapusan ko na rin. Kailangang maisalba ko siya. Ikaw na pangit na babae. Nagawa mo pang hamakin ang dangal ni Liner. Mga tauhan, kalad ka rin palabas ang pangit na ito. Parusahan siya ngayon din. Opo. Ilayo niyo sa harapan ko ang pangit na babaeng iyan. Parusahan siya ng husto ngayon din. Naku! Nahihilo ako. Nahihirapan akong huminga. Handa po akong tanggapin ang inyong parusa, mahal na Reyna. Ministro Shen, dahil ba paborito ka ng emperador, ay lalabagin mo na ang utos ko? Hindi ko po magagawa yon. Ako ay nagpapaliwanag lang po. Mga kawal, dakpi ng pangit na babaeng iyan. asawa. Nilapastangan ni ate si ikatlong prinsipe. Asawa, kung patuloy niyo po siyang poprotektahan, ano na lang po ang mangyayari sa ating buong sambahayan? Napakabata pa ni Juner at matanda na po ang aking ina. Ama, Mga kawal, ang pangit na babaeng ito ay dapat ng pagbayarin ng lubos. Masusunod po. Nagbibigay-pugay po kami sa inyo, mahal na ikatlong prinsipe. Liner, gising ka na? Gising na nga po talaga si ikatlong kamahalan. Sa harap ng maraming tao, bumaba ka na riyan. Mabuti na lang at marangal ang kapalaran ni ikatlong prinsipe dahil pinoprotektahan siya ng langit. Kung hindi ate, ay makakagawa ng isang malaking pagkakamali. Kanyang kamahalan, naging padalos-dalos po ang aking asawa at nalapastangan niya kayo. Kanyang kamahalan, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Kanyang kamahalan. May asawa na pala siya. Inang Reyna, ang asawa ko po ay hindi kagandahan, nalapastangan niya si kanyang kamahalan, naging padalos-dalos siya. Sa mga susunod na araw, sisiguraduhin ko pong madidisiplina siya. Sana po ay mapatawad ninyo siya, Inang Reyna at kanyang kamahalan. Hindi maganda? Ang mukha? Sabi-sabi ng babaeng ito ay pangit at selosa. Pero paanong ang isang selosang babae ay sadyang itatago ang kanyang mukha? Hindi po intensyon ni ate. Nabastusin si kanyang kamahalan. Kung nais niyo pong magparusa, ako na lamang po ang parusahan ninyo. Bastusin? Humingi ka agad ng tawad kay kanyang kamahalan. Inililigtas ko lang siya. Nakakatawa. Nakaligtas sa panganib si Liner dahil iyon sa proteksyon ng langit. Ikaw na pangit na babae, habang walang malay si Liner, gumawa ka ng kalaswaan. Mga tauhan, ikaladkad siya paalis. Opo. Sandali lang. Sandali lang po. Liner, ayos ka na ba? Lola, kanina lang ay nakita ko na ang mga kukuha sa akin. May isang banal na liwanag na bumaba mula sa langit at ang dalawang kukuha sa akin ay hinayaan akong magbalik sa mundo. Siguro po ay dahil sa ginang Shen na ito na siyang nagligtas sa buhay ko. Totoo ba ang sinasabi mo? Kailan pa po ako nagsinungaling sa inyo? Siya po, ang tunay na nagligtas sa akin. Ano? Ang pangit na babaeng ito ay may ganoon palang kakayahan? Totoo nga palang may ganoong kakaibang paraan ng pagliligtas ng buhay? Madam Song, nagkamali ako ng hinala sa iyo. Hindi po ako karapat-dapat sa inyong papuri. Ang mahalaga po ay nagising na si kanyang kamahalan. Napakapangit niya. Ikatlong prinsipe. Bakit hindi ka nandidiri sa kanya? At parang gusto mo pa ang itsura niya? Ibang usapan na iyon. Iniligtas mo si Liner, pero napagbintangan kita. Bilang pambawi,
Bibigyan kita ng isang gantimpala. Totoo po ba iyan, kamahalang Empress Dowager? Ang mapaglingkuran si kanyang kamahalan ay isang malaking karangalan para sa akin. Hindi ko na po kailangan ng anumang gantimpala. Anong pakialam mo? Ako ang tinatanong ni kamahalang Empress Dowager. Song Nanchao, Ministro Shen, ang asawa mong ito ay talagang kakaiba. Dahil dyan, kung may gusto ka, ay sabihin mo lang sa akin. Basta't kaya kong gawin, ay papayag ako. Kung hindi mo pa maisip sa ngayon, ay ayos lang. Kapag nakapag-isip ka na, ay maaari kang uling lumapit sa akin. Kamahalang Empress Dowager, nais ko po sanang makipaghiwalay kay Shen Yundan, Panginoong Shen. Song Nanchao, alam mo bang sinasabi mo? Siyempre, alam ko. Noong nagpakasal sa iyo si Jiang Shueqing, nakapagdesisyon na ako. Hindi po ako naghahangad ng yaman o karangyaan. Ang gusto ko lang ay makasama ang iisang tao habang buhay. Dahil mahal na ni Panginoong Shen si Prinsesa Jiang, kaysa panoorin ko silang nagmamahalan, mas mabuti pang umalis na lang ako. Wala po akong ibang hinihiling, kundi ang kalayaan ko. Song Nanchao, Talaga bang wala ka ng kailangan? Pati si Jun Eray ayaw mo na rin? Kahit gusto ko siyang makasama, baka hindi rin po siya sasama sa akin. Dahil dito, tuluyan na po akong bibitaw. Huwag kang matakot. Junner, gusto lang niya na makuha ang atensyon ng tatay mo. Mas pipiliin mo bang iwan pati ang anak mo para lang makipaghiwalay kay Panginoong Shen? Mukhang, sadyang ang ginang Shen ay sobrang nasaktan na. Tumahimik ka. Ito lang po ang tanging hiling ko. Sana ay payagan niyo po ako, kamahalang Empress Dowager. Madam Song, alam kong naging mahirap ito para sa iyo. At naparusahan ko na rin silang dalawa para sa iyo. Kung muli ka nilang aapiin, maaari kang magsumbong sa akin. Tungkol naman sa paghihiwalay, hindi madali ang buhay ng isang babaeng hiwalay sa asawa, lalo na't galing ka sa probinsya. Kaya pag-isipan mo itong mabuti. Kamahalang Empress Dowager. Tama na. Pagod na ako. Pag-usapan na lang natin ito sa ibang araw. iuwi mo muna ang bata sa mansyon. Asawa, Song Nanchao, huminto ka. 10 taon na tayong kasal at mayroon na tayong Junner. Tapos bigla kang makikipaghiwalay sa akin at dinala mo pa ito sa harap ni kamahalang Empress Dowager? Ano ba talagang balak mong gawin? Hindi ba't gusto mo si Jiang Shueqing? Aalis na ako para maging masaya na kayong dalawa. Hindi ko ba sinabi sa iyo? Ang pagpapakasal sa kanya ay utos ni kanyang kamahalan. Kahit napakasalan ko siya, ituturing pa rin kita gaya ng dati. Talaga ba? Pero wala na akong pakialam. Ikaw man o ang bata, wala na akong pakialam sa inyo ngayon. Song Nanchao, huwag kang masyadong mapagmataas. Ikatlong prinsipe, bakit po kayo nandito? May utang na loob ako kay Ate Song dahil iniligtas niya ako. At kapag nasa panganib siya, siguradong darating ako agad. Kagagaling nyo lang po sa sakit. Mas mabuting magpahinga na muna kayo. Ito ay personal na usapin naming mag-asawa. Hindi nyo na po kailangang mag-alala. Panginoong Shen, mali ka dyan. Ate Song, dahil sa galing niya sa panggagamot, ngayon, ganap na akong magaling. Ate Song, pakinggan mo, hindi ba't napakalakas ng tibok ng puso ko? Oh, oo nga pala. Kahapon, hindi mo sinasadyang maiwan ang iyong pitaka sa aking silid. Nag-alala ako na baka hanapin mo ito, kaya sinadya ko itong ibalik sa iyo. Pitaka lang iyon. Ituring nyo na lang po na regalo ko iyon sa inyo, mahal na prinsipe. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Napakaganda ng pagkagawa ng pitakang ito. Nagustuhan ko agad ito noong makita ko. Ang personal na gamit ng isang babae ay hindi dapat ibinibigay sa ibang tao. Bilang isang asawa, hindi mo ba alam ang simpleng bagay na iyan? Dahil lang sa isang maliit na pitaka, ay pagsasabihan mo na ng masama ang iyong asawa, hindi na nakapagtataka kung bakit gustong makipaghiwalay ni Ate Song sa iyo. Kung wala na po kayong ibang kailangan, mahal na prinsipe, mas mabuti pang bumalik na kayo at magpahinga. Tutal, mula bata pa ay sakitin na kayo.
Napakapayat at mahina nyo. Hindi katulad ko, nasanay sa hirap at matibay ang katawan. Ikaw? Sinong sinasabi mong mahina? Sinong mahina? Sino pa ba ang tinutukoy ko? Ikaw. Parusahan kita, bata ka. Pulubi ka lang. Huwag kang makialam kung di paparusahan kita. Pagbabayarin kita. Tatapusin kita. Huminto kayo. Aray! Bata, ayos ka lang ba? Bata, ayos ka lang ba? Ito na naman ang isang pakialamera. Sino ka ba talaga? Mamamayan ako ng dakilang Jin. Kapag may nakikita akong nananakit ng mahina, kailangan kong makialam. Maliwanag na ang batang pulubi na ito ang bumangga sa akin at kay Master Jiang. Ang batang pulubing ito, pinadumi niya ang damit ko. Tama? Kahit pa nabangga niya kayo, napakabata pa niya, bakit niyo siya pinagmalupitan ng ganyan? Sa itsura mong, yan. Gusto mo bang ipagtanggol ang batang ito? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. At kapag nasiyahan ako, baka hayaan ko pa kayong makaalis. Master Jiang, tingnan mo siya. Tinatago ang muka, siguradong napakapangit niya. Totoo yan. Ngayon, titingnan ko. Kung gaano ka talaga kapangit. Ayaw mo pang ipakita? Ganoon ka ba talaga kapangit? Anong ginagawa mo? Maghintay pa tayo. Gusto mong ipakita ko sa iyo at gagawin ko naman. Nanay mo ba ako para sundin ang lahat ng gusto mo? Sige. Ikaw na pangit ka. Talagang naghahanap ka ng gulo? Nangangahas ka bang kalabanin ako? Hinahamon kita. Anong magagawa mo sa akin? Nangahas kang manakit ng bata sa harap ng maraming tao. Kung hindi ka magbibigay ng katarungan sa akin ngayon, isusumbong kita sa mga autoridad. Isusumbong kita sa iyong ginawa. Isusumbong mo ako sa autoridad? Siguro ay hindi mo kilala kung sino ako. Wala akong pakialam kung sino ka man. Kahit ikaw pa ang pinakamataas na pinuno. Ngayong araw, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Napakalakas ng loob mo. Ang aming Master Jiang ay itinalaga mismo ng mahal na hari, malayong pinsan ni Prinsesa Jiang at bayaw ni Master Grand Secretary. Nangangahas kang kalabanin siya? Tapos ka na. Sabi ko na nga ba kaya ka ganyan kayabang? Dahil bayaw ka pala ni Panginoong Shen. Ngayon ay alam mo na ang matakot? May punong ministro na nagpoprotekta sa akin kahit magsumbong ka pa sa mga autoridad. O kahit sa mahal na hari o sa reyna, walang sinumang makakagalaw sa akin. Itong si Senyorito Jiang, simula nang dumating sa Kapitolyo, ay naging mapang-api sa lahat at gumagawa ng maraming kasamaan. Wala talagang nangangahas na parusahan siya. Para sa isang maliit na pulubi, kinalaban niya si Senyorito Jiang. Talagang naghahanap siya ng gulo. Ngayon ay alam mo na ang matakot? Bilisan mo at lumuhod ka at humingi ng tawad. Ang utang ay dapat bayaran at ang krimen ay dapat pagbayaran. Iyan ang batas ng Dajin, mga bagay na malinaw na nakasaad. Kahit ang mahal na hari ay lumabag sa batas, dapat siyang parusahan tulad ng isang karaniwang tao. Gaano man kataas ang katayuan mo, mas mataas ka pa ba sa mahal na hari? Itigil mo na ang paggamit ng mga walang kwentang prinsipyo na iyan sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako, kailanman ay hindi ko nirespeto ang mga batas na iyan. Anong magagawa mo sa akin? Kahit makarating pa ito sa harap ni Emperador, walang sinumang mangangahas na galawin ako. Ang aking Dajin ay pinamamahalaan ng batas at lahat ng mamamayan ng Dajin ay dapat sumunod sa batas na ito. Nangahas kang sabihing walang kwenta ang batas. Ang batas ng aking Dajin ay ipinahayag ni Emperador Taizu kung ituturing mong walang halaga ang batas. Parang binaliwala mo na rin si Emperador Taizu. Bilang supling ni Taizu, nangahas kang hayagang hamakin si Taizu. Ano bang pinaplano mong gawin, Young Master Jiang? Ako. Alam ko, pinaplano mong mag-aklas. Ikaw. Ito. Kasya ay mag-aaklas. Napakadali lang niyang napagbintangan sa pag-aaklas ang lalaking may apelyidong Jiang. Napakagaling talaga ni Ate Song. Nagsasalita ng kung ano-ano sa gitna ng kalsada, parang wala na siyang pakialam sa buhay niya. Ay, maghintay muna tayo. Ang mundong ito ay pag-aari ng aking pamilyang Xiao. Hindi pa ako nagmamadali. Bakit ka nagkakaganyan? At tama naman ang sinabi ni Ate Song, ang paggawa ng gulo sa kalsada ay pagbaliwala sa batas. At pagbaliwala kay Emperador Taizu, di ba? Manood pa tayo. Kayo, huwag kayong makikinig sa kanya. Siya ay naninira lang. Ako, naninira?
Sino ba ang nagsabi kanina na walang magagawa sa iyo si Emperador? At sinabi mo pang walang kwenta ang batas ng Dajin. Kung hindi iyan pag-aaklas, ano pa ang tawag doon? Tanungin ko kayong lahat. Bilang mamamayan ng Dajin, kapag hayagang hinamak si Emperador Taizu, ano ang dapat gawin sa kanya? Dapat siyang tapusin at dapat parusahan ang buong pamilya niya. Daranas kayo ng matinding parusa. Daranas kayo ng matinding parusa. Daranas kayo ng matinding parusa. Narinig mo ba ng malinaw? Gumagawa ka ng gulo sa kalsada at wala ka pang pagsisisi. Siguradong ikaw ay. Huwag kang magsinungaling. Hindi ako natatakot sa iyo. Sa ilang salita lamang ay natakot na ang bayaw ni pamilyang Shen hanggang sa mamula ang kanyang mukha. Ate Song, tunay ngang kahanga-hanga. Nagpapasalamat po ako para sa aking asawa, sa papuri ninyo, ikatlong kamahalan. Bukod doon, wala pong relasyon ang taong ito sa akin. Tirik na ang araw. Anong kaguluhan ito? Ipinapaalam ko po kay opisyal na ang batas na ginawa ni Emperador Taizu ay para protektahan ang mga mahihirap laban sa pang-aapi ng mga makapangyarihan. Ang senyorito na ito ay nang api ng mahihirap sa harap ng marami, isang malinaw na pagbaliwala sa batas. Pakiusap. Opisyal, agad na kunin at parusahan ang taong ito upang maipakita ang hustisya. Sinasabi ng marami na ang batas ay para parusahan ng masasama, ngunit hindi nila alam na ang layunin nito ay para protektahan ang mabubuting tao. Bilang isang babaeng lumaki sa loob ng tahanan, nakakagulat na nakikita ito ni Ate Song, isa siyang matalinong tao. Kung ang lahat ng tao ay titingin sa batas gaya ng ginagawa niya, tiyak na magiging mapayapa ang ating Dajin. Ngunit dati ay wala siyang alam sa pag-aaral. Paano siya nagkaroon ng ganitong pananaw? Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng krimen sa kalsada? Hindi ba si Senyorito Jiang ito? Tama, ako nga ang gumawa ng gulo rito. Anong gagawin ninyo sa akin? Siyempre, ayon sa batas, dapat itong parusahan ng malupit. Sino ka naman at saan ka nanggaling? Gaya ng ginang na ito, isa rin akong mamamayan ng dinastyang Dajin at ang pinakayaw ko sa lahat ay ang mga taong walang respeto sa batas. Una ay ang pangit na ito. Pagkatapos ay itong sakitin na to. Kayong dalawa, gusto niyo na bang mawala sa mundong ito? Senyorito Jiang, ayusin mo ang iyong pananalita. Kung hindi ay lalong bibigat ang iyong parusa. Ikaw na pangit na babae ka. Paulit-ulit mo na akong binabangga. Tingnan natin, pagbabayarin kita. Naglalakas loob ka bang manakit? Hindi ba si punong ministro iyan? Punong ministro. Bayaw, bakit po kayo narito? Huwag kang basta-bastang makipagkamag-anak. Hindi mo ako bayaw. Bayaw, ganito po yon. Nung nakaraang kasal nyo ng pinsan ko, nakita ko po kayo, pero dahil sobrang busy nyo noon, nahiya na po akong istorbohin kayo. Pero si Prinsesa Jiang ay pinsan ko. Totoong-totoo po yon. Hindi kaya. Pagtatakpan ni Shen Yundan ang bayaw niyang iyan. Tungkol sa nangyari ngayong araw, paano ba ito dapat parusahan ayon sa batas? Bilang tugon kay Panginoon, mas mabuti po kung pag-uusapan na lang ito ng pribado. Pero kung hindi ito maaayos, kailangang sumama ni Senyorito Jiang sa amin sa himpilan. Makikipag-ayos ako? Makikipag-ayos na ako ng pribado. Ano sa tingin mo? Sige po. Pero kahit papaano, kailangan ganito ang halaga. Bigyan nyo na siya ng $2 at paalisin nyo na siya. Ang gusto ko ay $200. Ano? Dala? $200? Ang buong pamilya ko. Hindi man lang nakakaipon ng $20 sa isang taon. Talagang nananamantala ang babaeng ito. Kinakausap lang kita ng maayos dahil sa aking bayaw, kaya huwag kang masyadong kampante. Huwag mo nang abusuhin ang kabutihan ko. Sige, kung ganoon ay sumama ka na lang sa mga opisyal na ito at doon ka na lang magpaliwanag. Sinipa ko lang naman siya ng ilang beses, hindi naman malubha ang mga sugat niya. Pero humihingi ka ng $200, hindi ba't pagnanakaw na iyan? Hindi malubha? Ilang sipa lang. Tingnan mo ang batang ito. Lagi siyang nagugutom at walang maayos na damit. Mahina na ang kanyang katawan. Ang mga sipa mula sa isang malakas na lalaki ay baka naging dahilan na ng kanyang pagkawala. Ngayon, bukod sa gamot at pagpapatingin sa doktor, kailangan din niyang magpahinga para gumaling. Sa pagtutuos, kailangan mo pang magbayad ng $50. Hindi ba't $200 ang sabi mo kanina? Bakit naging $50 pa ang dagdag? Sinaktan at pinahiya niyo siya sa harap ng maraming tao. Kaya naman ang bata niyang damdamin ay lubos na nasaktan. Hindi lang para sa 1 o 2 buwan, kundi kahit 3 hanggang 5 taon, sa tuwing maaalala niya ang nangyaring ito, tiyak na matatakot pa rin siya. Ang natitirang $150 ay pambayad para sa pinsala sa kanyang damdamin. Hindi iyan masyadong malaki. Pambayad sa pinsala sa damdamin? Ang tao, bukod sa katawan, nasasaktan din ang damdamin. Ang sugat sa katawan ay nakikita, pero ang sugat sa damdamin ay hindi,
Ngunit ito ay mas tumatagal at mas mahirap itong maghilom. Kahit ngayon ko lang narinig, yang pambayad sa pinsala sa damdamin, sa tingin ko ay may punto siya. Anong nangyayari? Isipin mo na lang ang kasabihan. Kapag nakagat ka ng ahas, maging ang lubid ay kakatakutan mo at maiintindihan mo rin. Ang sugat na natamo ng damdamin ay sadyang mahirap talagang sukatin. Kahit ang matanda na makaranas ng ganyang bugbog ay tiyak na magkakaroon ng takot, lalo na ang isang maliit na bata. Magbayad kayo. Magbayad kayo. Magbayad kayo. Mga Magbayad na mamamayan kayo. ng dinastiyang Dajin. Magbayad na Napakabukas kayo. pala ng isip nyo. Kung alam ko lang sana 500 dolyar ang hiningi ko, magbayad na kayo. Magbayad kayo. Magbayad ka na. Magbayad kayo. Sige na, magbabayad na ako, okay? Wisit, ang malas ko talaga nang makaharap kita. Sandali. Tapos na ang tungkol sa bagay na ito, pero may isa pang usapin na hindi pa naaayos. Ano na naman gusto mo? Kung hindi ako nagkakamali, malinaw na isinasaad sa batas ng Dajin, bawal ang magsagawa ng masamang gawain sa gitna ng palengke, ang lalabag ay papatawan ng 50 hampas. Sino? Sinong gumawa ng kahalayan? Wag mo akong pagbintangan. Hindi pa ako tapos magsalita. Sa sinumang naging bastos sa prinsipe, ay dapat sampalin ng 20 beses. Senyorito Jiang, inamin mo na ba ang iyong kasalanan? Prinsipe? Nasaan bang sinasabi mong prinsipe? Para sagutin ang tanong ni Senyorito Jiang, ang sakiting ito na nasa harap mo ay ang prinsipeng hinahanap mo. Ikaw si ikatlong prinsipe? Bitawan niyo ako. Bakit? Anong karapatan niyo? Dahil lang sa ilang salita ng babaeng ito, ay huhusgahan na agad ang isang tulad ko? Dahil hindi ko nakakalimutan ang lahat ng nababasa ko, at ang unang ginawa ko nang mapunta ako rito ay kabisaduhin ang mga batas ng ating kaharian. Ikatlong aklat, 5 section. Ano ngayon? Meron ba talaga? Meron po. Ang sinumang gumawa ng kahalayan sa kalsada ay papaluin ng 50 beses. Napakatalino naman ng ginang na ito. Tama siya. Ngunit, tungkol sa batas sa pagiging bastos sa prinsipe, Mukhang hula-hula lang ang mga nauna mong sinabi. Dahil sa pag-imbento mo ng sarili mong batas, hulihin niyo rin ang babaeng iyan. Bakit ka nagmamadali? Pakiusap, pakihanap po ng mga opisyal sa 6 na aklat, 8 seksyon, sa pahina 35, 5 linya. nahanap ko na. Ang sinumang naging bastos sa prinsipe ay dapat sampalin ng 20 beses. Eksaktong gaya ng sinabi ng ginang. Napakatalas ng inyong alaala, ginang, hanggang hanga po ako sa inyo. Paano itong nangyari? Alam niya talaga ang mga bagay na ito? Aari na ba siyang ilayo ngayon? Ilayo niyo na siya agad. Parusahan siya ayon sa batas. Bayaw? Bayaw! Panginoong Shen, tulungan mo ako! Panginoong Shen, tulungan mo ako! Pumunta ka muna sa doktor para magpagamot. Ang matitirang pera ay tipirin mo, maging matipid ka sa pagkain para hindi ka na magutom hanggang sa paglaki mo. Bakit? Kulang ba ito? Napakasungit ng taong iyon kanina. Tita, nasaktan po ba kayo? Maliban kay Chunya, ang batang ito ang unang nagpakita ng malasakit sa akin mula nang mapunta ako sa mundong ito. Hindi pa magaling ang sarili mong mga sugat, bakit ako pa ang inaalala mo? Napakaswerte na ni Cheng Cheng na nabuhay pa ngayong araw. Tinuruan si Cheng Cheng ni na ina at ama na dapat ay makuntento. Ayaw ni Cheng Cheng. Ng perang ito. Ibinayad iyan sa iyo ng ibang tao. Ayaw ni Cheng Cheng ng pera mula sa masamang tao. Gusto ni Cheng Cheng na kumita ng sariling pera. Napakabait mong bata. Nga pala, nasaan ang iyong ama at ina? Nasaan sila? Wala na po si ina. Magpapakasal si ama sa isang masamang babae. Lagi siyang inaapi ng masamang babaeng iyon. Wala ring pakialam si ama kay Cheng Cheng. Wala na pong natira kay Cheng Cheng ngayon. Songnan Xiao, naghihintay sa iyo sa bahay, si Jun Er. Umuwi ka na kung tapos ka na sa panggugulo mo. Halika. Cheng Cheng, gusto mo bang sumama kay tita sa bahay at maging anak ko? Cheng Cheng, gusto mo bang sumama kay tita pauwi at maging anak ni tita? Songnan Xiao, nababaliw ka na ba? Ako, Papayag ka ba? maari po ba?
Handang maging ina si tita para kay Cheng Cheng. Oo. Gusto ba ni Cheng Cheng na maging anak ni tita? Opo, gusto po ni Cheng Cheng. Gusto ni Cheng Cheng na maging anak ng tita. Song Nanchao, alam mo ba ang ginagawa mo? Simula sa araw na ito, si Cheng Cheng na ang magiging anak ko, ni Song Nanchao. Gagamitin ko ang sarili kong pera para palakihin siya at hindi ako kukuha ng kahit isang kusing sa manor. Hindi ito tungkol sa pera. Basta-basta ka nalang kumukuha ng bata sa kalye at iniuuwi. Ano na lang ang iisipin ni Joner? Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko, kaya bakit ako mag-aalala sa kanya? Song Nanchiao. Isa lang naman itong dagdag na kakain. Hindi kailangang magalit ng ganyan si Panginoong Shen. Ito ay usaping pampamilya ko, kaya hindi na kailangan pang mag-abala ni ikatlong kamahalan. Sinusubukan ko lang namang magbigay ng mabuting payo. Bakit parang masyadong matigas ang ulo ni Panginoong Shen ngayon? Ikaw! Napakabait ni Cheng Cheng. Kung ako ang tatanungin, gusto ko rin siyang ampunin. Ang manor ng Grand Secretariat ay hindi ordinaryong tahanan. Ang pag-ampun ng bata ay kailangang ipaalam sa emperador. Yun pala ang inaalala mo. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ng maayos si amang emperador pagbalik ko. Maunawain si amang emperador, naniniwala akong hindi siya tututol. Kung ganoon, maraming salamat po sa inyo, kanyang kamahalan. Ang Ate Song ang nagligtas sa buhay ko. Tawagin mo na lang akong Aileen simula ngayon. Nakaparada ang karwahe ko sa dako roon. Tara na, ihahatid ko na kayo pa uwi. Maraming salamat po, kanyang kamahalan. Yehey! Parang silang tatlo ay mukhang isang pamilya. Hindi maaari. Shen Yundan, nababaliw ka na ba? Ako dapat ang nagtatanong yan sa'yo, di ba? Narito pa ako, pero sasakay ka sa karwahe ng ibang lalaki. Ano ba talagang balak mong gawin? Shen Yundan, ang Ate Song ay ang iyong asawa. Tiao. Shen Yundan, ikaw talaga. Shen Yundan, ano bang problema mo? May mga bantay sa paligid, hindi siya mapapahamak. Tungkol naman sa batang ito, kung talagang gusto mo siyang alagaan, sige, hayaan mo na. Hindi ako humihingi ng opinyon mo. Kailan ka pa naging ganito? Cheng Cheng, sumama ka na kay nanay pa uwi. Sige po. Asawa, ate, sa wakas ay nakabalik na kayo. Sobrang nag-alala si Xueching sa inyo. Sino ang batang ito? Ang baho naman ng pulubing ito. Anong ginagawa niya sa bahay natin? Jun-er, huwag kang bastos. Ito si Cheng Cheng. At simula ngayon, siya na ang iyong kuya. Ano? Kahangalan. Ang mansyon ng Grand Secretary na ito ay hindi katulad ng barong-barong sa probinsya na tinirhan ng ibang tao. Huwag kang magdadala ng kung sino-sinong pulubi dito sa bahay. Ina, huwag na po kayong magalit. Baka makasama pa po iyan sa inyong kalusugan. Yundan, ngayon ang asawa mo ay masyadong nang mapangahas. Nakuha pa niyang magpakita ng masamang asal sa akin at nagawa pang magsumbong sa harap ni Inang Reyna. Ha? Nagpupumilit pa siyang makipaghiwalay. Sa tingin ko, ayaw lang niya tayong patahimikin. Dahil ganyan ang gusto niya, hayaan na lang nating masunod ang kagustuhan niya. Ina? Ina po. Biyanan po. Ngayong araw, alinman sa paalisin niyo ang pulubing ito o kung hindi ay mawawala na lang ako rito. Pumili kayo. Ina, ako po na inyong anak ang gustong mag-uwi sa batang ito. Hindi po ito si Kiao Er. Ang batang si Cheng Cheng ay naiwan ng dati kong kakilala. Noong pinahamak ako ng mga masasamang tao, nakiusap siya sa emperador para sa akin, kaya naiba ang hatol sa akin. Ngayong wala na ang buong pamilya nila. At ang bata ay nag-iisa na lang sa labas. Hindi ko po matiis, kaya nagdesisyon po akong isama siya rito. Ang galing mo talagang magsinungaling. Hindi nakapagtataka na kahit bata ka pa, ay napakabilis ng iyong pag-asenso sa gobyerno. Ganoon ba ang nangyari? May ganito palang malaking balita. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Pasensya na po, hindi ko po agad napag-isipan ng mabuti. Ito ay, kung ganoon, ano ang plano mong gawin sa batang ito? Noong araw, kung hindi nakiusap ang tatay niya para iligtas ako, baka wala na ako ngayon.
Ngayong bata pa siya. At nag-iisa na lang, nagdesisyon akong ampunin siya bilang anak at palakihin kasama ni Junior. Anak siya ng iyong tagapagligtas. Nararapat lang iyan para hindi rin masabi ng ibang tao na tayo ay walang utang na loob. Ikaw si Cheng Cheng, tama? Siya ang iyong ikalawang ina. Mula ngayon, kapag may kailangan ka o kulang, sabihin mo lang sa kanya. Cheng Cheng, mamaya, sasamahan ka ni ikalawang ina na maglinis ng sarili at magpalit ng magagandang damit. Huwag na po kayong mag-alala. Aking kapatid, ako na po ang bahala. Hindi maaari. Hindi ka naman kasing asikaso ni Xueching. Si Cheng Cheng ay anak ng ating tagapagligtas. Kaya hindi natin siya dapat pabayaan. Hayaan mo siyang sumama kay Xueching. Gusto lang po ni Cheng Cheng na makasama si Ina. Gusto rin ni Ina na makasama si Cheng Cheng. Ina, ang batang ito noon, bago nangyari ang trahedya sa kanilang pamilya, binibisita siya ni Kiao Er. At sa buong mansion ngayon, tanging ang anak niyo at si Kiao Er lang ang kilala niya. Kaya mas mabuting si Kiao Er na lang ang mag-alaga sa kanya. Kung ganoon, siguraduhin mong ibibigay mo ang lahat ng iyong makakaya dahil kapag nalaman ng ibang tao na pinababayaan natin ang anak ng ating tagapagligtas, siguradong malalagot ka sa akin. Tara na. Wala siyang galang at wala siyang modo. Bakit ba ako nagkaroon ng ganyang manugang? Chunya. Madam? Madam, ito, ang batang ito ay... Ang batang ito ay inampun ko ngayong araw. Ang pangalan niya ay Cheng Cheng. Cheng Cheng. Shen Yundan. Anong ginagawa mo? Kiao Er, gusto kong matulog dito sa tabi mo ngayong gabi. Nandito pa ang bata. Anong pinagsasabi mo? Chunya, samahan mo si Cheng Cheng para maglinis ng sarili. Opo. Cheng Cheng, sumama ka muna kay Ate Chunya sa ibaba para mag-ayos. May sasabihin lang si Ina sa lalaking ito. Nang sandali at pupuntahan na kita agad. Ayos ba? Opo. Napakabait talaga. Sige na, lakad na. Tayo na. Shen Yundan, nagpapasalamat ako dahil tinulungan mo ako ngayong araw. Pero magkaiba ang usaping iyon. Huwag mong isiping dahil sa utang na loob na ito, ay tatalikuran ko na ang aking prinsipyo. At magpaparaya na lang. Huwag mo nang pangarapin. Kiao Er, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? At paano ba dapat kita tingnan? Ilang dekada na tayong mag-asawa, kaya ang matulog dito sa tabi mo ay natural lang, hindi ba? Kung wala kang matulugan, maaari kang pumunta kay Jiang Xueching. Siguradong malugod kanyang tatanggapin. Ayaw kong pumunta sa kanya. Ikaw lang ang gusto kong puntahan. Wala na siya. Ano pa ang saysay ng lahat ng ito? Anong sabi mo? Wala lang. Sabi ko ang pangit ko. Kahit ako, nadidiri kapag nakikita ko ang sarili ko. Hindi na kita guguluhin pa. Hindi ka naman pinandidirihan ni Xiaolin. Ilang dekada na tayong mag-asawa? Paano naman kita pagdidirihan? Kiao Er, ako? Ina, tapos na po akong maligo. Nakita ko na. Kasama ko matutulog si Cheng Cheng ngayong gabi, kaya umalis ka na. Ang tanda mo na. Bakit kailangan mo pang? Mas matanda ka pa sa kanya. Aagawan mo ba talaga ng higaan ng bata? Sige. Babalik na lang ako bukas para rito matulog. Kung ang ibibigay na pangalawang ina ni Ama sa akin ay si Ina, masaya sana ako. Cheng Cheng, matulog na tayo. Opo. Ina? Bakit? Dahil ba sa pangit na balat ni Ina at natakot kita? Hindi po. Sa buong mundong ito, si Ina, ang pinakamagandang babae. Napakabait mong bata. Ito, ipininta ko lang ito. Bakit po nagpinta si Ina ng balat sa mukha? Pagdating ng panahon, sasabihin din iyan ni Ina sa iyo. Napakagwapo naman ng Cheng Cheng natin. Matangos ang ilong at malalaki ang mga mata. Mukhang isang mixed race na bata. Maaari kaya, ang ating Cheng Cheng ay talaga bang may ibang lahi? Siyempre hindi. Ako ay isang tunay na mamamayan ng Dajin. Espesyal ang aking katayuan. At kapag sinabi ko ito ng basta-basta, siguradong magdadala ito ng gulo kay Ina. Amang hari, kaya mo pa ba? Matagal na akong wala sa bahay. Bakit hindi mo pa rin ako mahanap? Ina, sumama ka sa akin sa susunod, pwede ba? Sige, pero kailangan nating maghintay hanggang sa maging ganap na tao na ang ating Cheng Cheng. Nasaan si Panginoon? Si Panginoon po.
Pagkaalis po sa bakuran ni Unang Ginang, dumiretso na siya sa silid aklatan. Ano? Walang hiya ang Song Nanchaw na iyan. Nagpanggap muna siyang makikipaghiwalay. At ngayon ay may kasama pang bata. Akala ba niya ay mababawi niya ang puso ni asawa sa ganyang paraan? Mataas ang katayuan ni Ginang, mas bata kaysa sa kaniya, at mas maganda pa. Siguradong may inaasikasong trabaho si Panginoon, kaya hindi siya nakapunta rito sa atin. Pero, matagal na kaming kasal ni asawa, pero hindi man lang niya ako nilapitan. Ito ay dahil sa pagpapahalaga ni Panginoon kay Ginang, kaya naman iniingatan niyang mabuti si Ginang. Ginang, wag na po kayong mag-alala hanggat kampi sa inyo si matandang Ginang at pati na rin si Senyorito. Ang pangit na babaeng iyon ay hinding-hindi magagawang yanigin ang inyong posisyon dito sa mansyon. Hindi pa sapat iyon. Hindi pa sapat. Ginang, ano po ang balak nyo? Yung maliit na pulubing iyon, hindi ba siya ang anak ng iyong tagapagligtas? Kung sa ilalim ng pangangalaga ni Song Nanchaw ay may mangyaring masama, sa tingin mo, ano kaya ang magiging tingin sa kanya ni asawa? Masusunod po. Ina, nahanap ko na. Ay, nasaan si Ina? Maghapon ka na lang. Nagkukunwaring mabait sa harap ni na ina at ama. Balak mo ba akong palitan? Nananaginip ka ng gising. Mataas ba ang lipad? Mataas. Ina, ang galing mo. Halika, ikaw naman. Ang turing ni ate kay Cheng Cheng, bakit parang mas higit pa sa sarili niyang anak? Dahil lang iyon, sa buong araw niyang pagkukunwari at pagpapacute, hindi lang si Ginang ang may gusto sa kanya, pati ang amo ngayon pagkakita sa kanya ay paboritong-paborito na rin siya. Batang ligaw. Kapag sinumbong mo ito kina ina at ama, ipapalayas kita kay Lola. Cheng Cheng. Cheng Cheng. Cheng Cheng. Cheng Cheng. Cheng Cheng, gising ka na. Huwag mong takutin si nanay. Anong nangyayari rito? Maayos naman ang lahat kanina. Bakit bigla siyang natumba? Itinulak siya ni Doktor. Nakita ko po iyon mismo. Ano? Paano magagawa ni ate ang ganoong bagay? Siguradong nagkakamali ka lang nang nakita. Hindi po ako nagsisinungaling. Talagang nakita ko po siya. Ang walang hiyang babaeng ito. Cheng Cheng. Cheng Cheng, huwag kang matakot. Dadalhin ka ni nanay kay doktor. Song Nanchaw, napakasama mong babae. Doktor, kumusta na ang bata? Sa kasalukuyang lagay niya, ligtas na siya. Pero ang kanyang isip at binti ay nagkaroon ng pinsala, kaya kailangan niyang magpahinga ng maayos. May sumama sa akin para kumuha ng gamot. Chunya, sumama ka kay doktor. Napakasama mong babae. Cheng Cheng ay napakabata pa, pero nakuha mo pa siyang saktan. Ako ang nanakit. Kung hindi ikaw, sino pa ba? Isang araw pa lang nawala si Yundan sa mansyon, sinaktan mo na agad ang ampon niya. Wala kang puso. Ate, Cheng Cheng ay anak ng tagapagligtas? Bakit mo siya nagawang itulak? Akala ko noong una ay hindi ko lang nabantayan si Cheng Cheng, pero mukhang may nagplano talaga para saktan ako. Sinasabi niyo bang ako ang nagtulak? Sige, nasaan ang ebidensya? Nakita na ni Weyo ang lahat. Ano pang ebidensya ang kailangan mo? Opo, nakita ko po ng sarili kong mga mata na kayo po, Unang Ginang, ang tumulak sa kanya. Unang Ginang, ngayong nandito na tayo, huwag na po kayong gumawa ng alibi. Ate, alam ko, nagalit ka dahil pinakasalan ako ni asawa. At galit ka dahil hindi malapit sa iyo si Juner. Pero anong kasalanan ni Cheng Cheng? Sa ginagawa mong ito, sinasaktan mo ang anak ng iyong tagapagligtas. Kapag nalaman ito ng iba, paano na tayo haharap sa kanila? Napakasama mong babae. Tingin ko, gusto mo lang talagang sirain ang pamilyang ito. Dahil lang sa inyong lahat, huhusgahan niyo na agad ako? Sige, isumbong natin ito sa mga autoridad. Hayaan nating sila ang tumingin kung sino talaga ang malupit at kung sino ang kayang manakit ng isang bata. Nangyari na nga ang lahat. Hindi ka pa ba nahihiya? Gusto mo pang ipaalam sa lahat ang nangyari? Habang nandito ka sa bahay na ito, hindi ako magkakaroon ng katahimikan. Pagbalik ni Yundan, sasabihin ko sa kanyang, hiwalayan ka na. Nandito na po si Panginoon. Kumusta si Cheng Cheng? Sabi ni Doktor, ligtas na ang kanyang buhay. Ang masamang babaeng ito ang may gawa, tinulak niya si Cheng Cheng. Kung hindi lang sinuwerte si Cheng Cheng, marahil sa ngayon, ay wala na siya. Palayasin mo na siya ngayon din. Nang makarating kami doon,
nawalan na ng malay si Cheng Cheng. Nang dumating kami, nawalan na ng malay si Cheng Cheng. Ganito ang ginawa ni ate kay Cheng Cheng. Kapag kumalat ito, ano na lang ang magiging tingin sa atin? Baka mayroon lang pagkakamali rito. Hinding-hindi gagawin ni Kiawer iyon kay Cheng Cheng. Pero nakita mismo ni Weiyu na si ate ang gumawa niyon kay Cheng Cheng. Ina? Cheng Cheng, kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti po ako. Pasensya na po at pinag-alala ko kayo, ina. Cheng Cheng, sabihin mo sa iyong ina, sino ang nagtulak sa iyo? Ako. Kusa lang po akong natumba. Totoo ba? Ate, sa harap mo na mismong may sala, paanong magsasabi ng totoo si Cheng Cheng? Bakit kailangan pang magtanong? Nakita na iyon ni Weiyu nang malapitan. Ikaw ang may gawa nito. Masamang babae ka. Ina, Ngayong nandito na tayo sa puntong ito, kakampihan mo pa rin ba siya? Hindi ka ba natatakot na kumalat ang balitang ito? Asawa, bilang punong ministro ng ating bansa at bilang ehemplo ng lahat ng mga nag-aaral, kapag nalaman nilang wala kang utang na loob. Tama na ang daldal. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Ate, ano bang ibig mong sabihin? Bakit pati si Juner ay idinamay mo sa investigasyon? Hindi lang si Juner, pati ikaw at ako, kasama ang lahat ng naririto, ay kailangang dumaan sa pagsisiyasat. Napakalaki naman ng palabas na ito. Gusto kong makita kung ano talaga ang mahahanap niyo. Maaring magsinungaling ang mga testigo, pero ang ebidensya ay hindi. At ang ebidensya ay nakatago, mismo sa katawan ng may sala. Ate, marunong ka palang magbiro. Kahit ang batang 3 taong gulang ay alam na, dapat itapon ang anumang ebidensya. Ate, wag mong sabihing balak mo akong pagbintangan sa harap nila. Nitong umaga, pagkatapos tumigil ng ulan, siguradong may mga naipong tubig sa lupa. At ang taong nanakit kay Cheng Cheng ay siguradong may bahid ang kanyang sapatos. Kailangan lang nating suriin ang ilalim ng sapatos ng lahat para malaman kung sino ang may gawa nito. Ama, wala na po akong ibang ginawa. Tinulak ko lang po siya. hindi ka pa rin naamin? Kayong lahat ihanda ang parusa. Yundan, siya ay sarili mong anak. Bata pa po siya. Dapat lang parusahan ang sinumang nananakit sa sarili niyang kuya. Ang manakit ng kapatid ay dapat maparusahan. Ama, ang totoo ay tinulak ko lang siya. Ang sugat sa ulo niya ay walang kinalaman sa akin. Ikalawang ina, alam mo rin ang tungkol dito? Tulungan mo akong magpatotoo. Junair, huwag kang gumawa ng gulo. Kailan ka ba nakita ni ikalawang ina? At paano siya magpapatotoo para sa iyo? Ano? Pero ikalawang ina, malinaw na sinabi mo. Asawa, kasalanan ko ang lahat dahil sa sobrang pagpapalayaw ko kay Junair. Kaya nagawa niya ang ganitong pagkakamali. Ang manakit ng kapatid ay hindi maaaring hindi maparusahan. May nagawa nga siyang mali, pero hindi siya ang tunay na may kasalanan. Noong nahanap ko si Cheng Cheng, nakahiga siya ng patihaya, tumama ang likod ng ulo niya sa lupa, kaya dapat, mas malala ang sugat sa likod ng kanyang ulo. Pero, Mas malala ang sugat sa noo. Tama. May bumato sa kanya gamit ang bato. Talagang wala akong kinalaman dito. May bumato ba sa'yo? Opo. Ginang. Napakahusay mo. Ikaw palang masamang babae ka. Ikaw pala ang bumato sa kanya. Kaya pala ikaw ang bumato ng bato, hindi ba? Hindi po, Ginang. Umamin ka na ng maayos? At ako na ang bahala sa mga magulang mo hanggang sa huli. Kung hindi. Ako po ang may gawa. Hindi ko lang po masikmura. Gusto ko lang pong gumanti para kay Senyorito Jun, pero hindi ko akalain na masasaktan ng ganito si Senyorito Cheng Cheng. Panginoon, parang awa niyo na po. Patawarin niyo ako. Sinaktan ang senyorito ng mansyon at ibinintang pa sa iyong amo. Mga tauhan, ang walang hiyang nilalang na ito, ilabas at ibenta. Panginoon, nagkakamali po ako. Panginoon, patawad po. Bakit parang si ikalawang ina ay nag-iba na ng pagkatao? Hindi na siya katulad ng dati. Ang lahat ng ito ay gawa ng batang si Weiyu, kaya pakawalan mo na si Junair. Ama, nagkamali po ako. Patawarin niyo na po ako. Dahil nagkamali ka, kailangang may parusa. Tigil. Tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Ang aking mahal na apo. Gusto mo ba siyang mawala? Asawa? Ang kasalanan ng anak ay pagkukulang ng ama. Dahil ayaw mong maparusahan siya,
Ako na lang ang tatanggap ng parusa para sa kanya. Ano? Ano ba itong ginagawa mo? Alam ko na po ang pagkakamali ko. Mga tauhan. Ibalik si Juner sa kanyang silid at nang walang pahintulot ko, huwag siyang palalabasin kahit isang hakbang. Matuwid at tapat sa harap ng korte. At alam ang tama at mali sa loob ng tahanan. Bukod sa pagkukulang niya sa dating may-ari ng katawang ito, ang lalaking ito ay tila wala ng ibang kapintasan. Kiawer? Medyo sumasakit ang kamay ko. Asawa, masakit ba ang kamay mo? Hilot-hilutin ko para sa iyo. Chunya. Umalis na tayo. Asawa. Asawa. Kiawer? Nasaktan din ako. Pumunta ka na kay Jiang X Weching. Siguradong masaya siyang aalagaan ka. Nagawa ko na ang nararapat at naparusahan na sila. Ano pa ba? Ang gusto mong gawin ko? Gusto ko na makipaghiwalay. Pero hindi ko kayang mawala ka. Pero hindi kita kayang bitawan. Shen Yundan, bitawan mo ako. Papakawalan kita tapos ano? Hahayaan kitang iwan ako? Para lumandi sa ibang lalaki? Ano bang pinagsasabi mo? Song ng Chiao. Kailan ba tayo babalik sa dati? Dati, sa tuwing nasasaktan ako. Alalang-alala ka sa akin. Dahil ang dating Shen Yundan, hinding-hindi magpapakasal sa ibang babae. Dahil ang Song Nanchao na nagmamahal sa iyo, ay nawala na noong gabi ng kasal mo kay Jiang Shueqing. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa iyo? Ang pagpapakasal kay Shueqing ay utos ng emperador. Wala akong magagawa para lumaban. Para sa akin, ikaw lang ang kaisa-isa kong asawa. Bitawan mo muna ako. Nariyan pa si Cheng Cheng. Dahil mahilig ka naman sa mga bata. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng marami? Ano? Shen Yundan, nababaliw ka na ba? Kung gusto mo ng ganoon, puntahan mo si Jiang Shueqing. Huwag mo akong pandirihan. Talaga bang gusto mong puntahan ko siya? Hangad ko para kay Panginoong Shen at Prinsesa Jiang. Ang mahabang pagsasama at magkaanak agad. Sige. Song Nan Kiao, ang galing mo talaga. Dahil iyan ang gusto mo, napuntahan ko siya, pagbibigyan kita. Pumunta ka. Wala akong pakialam sa iyo. Ano bang may paki sa iyo? Bakit biglang uminit? Ginang po. Panginoon po. Bakit niyo po pinuntahan si ikalawang ginang? Nag-away po ba kayo? Walang hiya. Wala akong magagawa. Ganyan talaga ang mga lalaki. Hayaan mo siyang magpunta sa kung sino ang gusto niya. Wala akong pakialam kahit katiting. Kumuha ka ng tubig. Maliligo ako. Napakainit. Opo. Bakit ganito kainit? Hindi pa naman po tag-init. Saan po ba ang mainit? Ikalawang ginang po. Papunta po rito si Panginoon. Totoo ba? Bihisan niyo ako agad. Shen Yundan, anong kabaliwan ba ito? Kung gusto mo talagang gawin ang bagay na iyon, puntahan mo si Jiang Shueqing. Huwag mo akong diring-dirihin. Kung sino ang gusto niyang puntahan ko, iyon ang pupuntahan ko. Alagang hayop ba niya ako? Ang galing mong magsalita, pero kitang-kita naman sa kilos mo ang totoo. Sabi pa niya, ako lang daw sa mundo ang kaisa-isa niyang asawa. Talagang wala siyang hiya. Ang taong pinapagalitan mo, hindi kaya ako yon? Ah, Shen Yundan, paano ka nakapasok dito? Lumabas ka na. Kumalma ka lang.
Umalis ka na. Bastos, walang hiya. Umalis ka na rito. Maraming taon na tayong kasal. Nakita lang kitang naliligo. Bakit parang naging masama na ako? Ikaw, subukan mo lang akong hawakan. Dito, dito, at dito rin. Alin ba rito ang hindi ko pa nakita? Hindi ko pa nahawakan? O nahalikan? Lumayo ka. Kung may hahanapin ka, doon ka sa pangalawang asawa mo. Ayoko sa kanya. Tumigil ka. Ikaw lang ang gusto ko. Sino ka? Ako si Song Nanchiao. Sino pa ba? Ano na naman ang binabalak mo? Nandito pa ang balat? Siya nga si Kiawer. Shen Yundan. Huwag kang sumobra. Nawala na ang balat sa mukha mo. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Bakit ko naman kailangang sabihin sa iyo? Gusto mong masuklam ako sa iyo para makipaghiwalay ako sa iyo, tama ba? Pinagplanuhan mo ang lahat ng ito dahil baka sa labas ay mayroon kang ibang lalaki at may ugnayan na kayo? Ano bang pinagsasabi mo? Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Ginang, kausap niyo po ba ako? Hindi, mali lang ang narinig mo. Tawagin niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Sige, sige. Ay, sandali po Ginang. Bakit? Mahihilo po kayo kapag masyadong matagal ang pagbababad. Sapat na ang oras, kaya lumabas na po kayo agad. Sige. Song Nankiao, anong ibig mong sabihin? Song Nankiao, anong ibig mong sabihin? Hating gabi na at hindi maayos ang suot mo. Punong ministro, hindi ka ba natatakot na mapahiya at masira ang dangal mo bilang isang edukadong tao? Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Ikaw itong hating gabi na? Ay kakaunti ang suot. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi ka pumayag, hindi kita gagalawin. Matulog ka na. Aalis ako kapag nakatulog ka na. Shen Yundan, walang hiya ka. Hindi kita hinawakan, ikaw ang unang. Tumigil ka na. Ikaw ang unang humawak sa akin. Lumayas ka rito. Song Nanchiao, napakahusay mo talaga. Wala pa namang tag-init. Bakit ang dami ng lamok? May mga lamok ba? Hatsing. Walang hiya. Nakuha mo pang landiin ang asawa ko ng buong gabi? Habang naghintay ako ng walang saysay. Isang buong gabi. Nasaan na ang bird's nest soup ko? Sabi po ni Sir, mahina raw ang katawan ng unang ginang, kaya ang mga espesyal na pagkain ay ibinigay muna sa kanya. Ikalawang ginang, dumating na ang imbitasyon para sa piging sa palasyo. Song Nanchiao na naman. Ang walang hiyang babaeng ito. Napakalas naman. May dumating na namang mga regalo mula sa palasyo. Sabi ni matandang ginang, sa mansyong ito, ikaw po ang pinakamahusay mag-asikaso at nais niya pong ipabilang sa inyo ang mga ito. Siyempre naman. Isang hamak na babaeng taga-bukid lang si Song Nanchiao. Paano niya maiintindihan ang mga ganitong bagay? Iutos mo, nadalhin ang lahat ng mga regalong iyon dito sa loob ng silid. Sige po. Opo. Hatsing. Wow. Ang ganda naman.
Isa itong primera klaseng pigeon blood red. Nabalitaan ko na ito ay sinadyang ibinigay ni kamahalang Empress Dowager para kay Madam ng punong ministro. Hindi ko akalain na ang matandang si Inang Reyna ay ganito pala kayo kamahal. Ang mga ito at ito, itabi mo lahat para sa akin. Ang mga matitira, Ang mga matitira ay mumurahing gamit na lang. Ito po ba ay ibibigay sa mga katulong sa mansyon? ibigay mo na lang kay Unang Ginang. Opo. Bakit walang itinira, kahit isa, para sa unang asawa? Asawa, tingnan mo. Maganda ba si Xuecheng ngayong araw? Oh, Bakit hindi pa po dumating si Ina? ang iyong ina ay nag-aayos pa. Kahit mag-ayos pa si ate, hindi pa rin siya gaganda. Kaya huwag na siyang mag-aksaya ng oras. Napakaganda naman. Diwata ba iyon? Kiao Er. Siya pala ay Song Nantiao. Ate, gumaling na pala ang iyong mukha. Pasensya na kung binigo kita. Anong ibig mong sabihin yan? Ate, masaya kaya ako para sa iyo. Ina, napakaganda niyo po ngayong araw. Likas na talagang maganda si Ina. Medyo huli na ang oras, kaya tara na. Asawa, Dalhin mo ang bata sa likod, may kailangan akong sabihin kay Kiao Er. asawa. Tapos ka na bang tumingin? Hindi pa sapat. Ikaw, Nakakahiya ka. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Hindi lang ako nakaupo ng maayos. ang isang kagalang-galang na punong ministro. Bakit hindi man lang makaupo ng maayos sa karwahe? Si Madam Song ba ito? Ang kanyang mukha. Magaling na ba ito? Napakaganda pala niya talaga. Dadalo lang sa piging sa palasyo. Dapat sana ay magarbo ang suot. Bakit ang suot niya ay napakasimple? Tama. Bilang isang punong ministro, nahuwaran ng lahat ng mga iskolar. Bakit niya hinayaan ang kanyang pangalawang asawa na magbihis ng napakarangya? Napakadugyot naman ang suot ni Madam. Gaya nga ng inaasahan. Pare-pareho lang naman ang mga lalaki, wala ni isa sa kanila ang matino. Alam kong malapit kayo ni ate, pero hindi mo naman ako pwedeng paratangan ng walang basehan. Ang mga alahas na ito ay regalo sa akin ni kamahalang Empress Dowager. Kausap ba kita? Sa buong buhay ko, ang pinakaayaw ko ay ang mga bagay na hindi nababagay rito, na walang ginawa kundi mag-ingay rito't doon at magpahiya ng sarili. Anong sinabi mo? Ito ay bigay sa iyo ni kamahalang Empress Dowager? Kung gayon, bakit nakaukit dito ang pangalan ni Kiao Er? Ano? Grabe ka rin, Panginoong Shen. Mas pinapahalagahan mo pa ang kerida kaysa sa asawa. Ang regalong bigay ni Inang Reyna para kay Kiao Er ay napunta lang sa malanding babaeng ito. Paanong nangyari iyon? Ang hairpin na ito ay malinaw na ibinigay sa akin ni kamahalang Empress Dowager. Ang init. Anong nangyayari rito? Ate, kung may gusto kang bagay, sabihin mo lang sa akin. Dahil siguradong ibibigay iyon sa iyo ni kapatid. Pero bakit mo kailangang lasunin ako? Ang mga biyayang galing kay Inang Reyna, itinago mo lahat sa iyong silid. Ni hindi ko man lang nakita ang mga iyon, kaya paano kita mapapahamak? Ano? Kinuha mong lahat ang mga gantimpala? Hindi po. Kinuha ko lang po ang mga ibinigay sa akin ni kamahalang Empress Dowager. Ang mga natirang gamit ay ipinadala ko na po kay ate. At saka, napakapangit ng mukha ni ate. Hindi siya bagay sa mga mamahaling alahas na ito. Pangit ako. Sige, dahil sinasabi mong ang set na ito ay galing kay Inang Reyna, alam mo ba na ang Pigeon Blood Red ay marunong kumilala ng may-ari? Ano? Kahit ito ay hindi mo alam, tapos nagpapanggap kang marangal, alam ng lahat na kung para kanino ginawa ang Pigeon Blood Red, doon lang ito kikilala bilang amo. Kung pipilitin itong kunin ng iba, kusa itong masisira at susunugin ang magnanakaw. Ano?
Paanong nangyari iyon? Asawa, maniwala ka sa akin, ang set ng mga alahas na ito ay talagang bigay sa akin ni Inang Reyna. Sabi ng naghatid ay para ito kay Madam ng Punong Ministro, at ako si Madam ng Punong Ministro. Narito na si Kamahalang Empress Dowager. Bakit napakaingay dito? Magsitayo na kayo. Madam Song, binigyan kita ng napakaraming magagandang gamit. Bakit wala kang suot na kahit isa? Isinuot ko po ito. Tingnan niyo po. Shen Yundan, ang lakas ng loob mo. Ang regalong ibinigay ko ay malinaw na para sa asawa ng punong ministro. Bakit? May iba ka pa bang asawa? Ito ba ang ipinadala mo kay Kiawer? Madam Jiang, napakalakas ng loob mo. Kamahalang Empress Dowager, patawarin niyo po ako. May nagsabi po na para ito sa asawa ng Punong Ministro, kaya akala ko po ay... Prinsesa Jiang, nagmula ka rin naman sa marangal na pamilya. Bakit hindi mo malaman ang kaibahan ng pangalawang asawa sa legal na asawa? Ang set ng pulang alahas na iyon ay ginawa ko mismo para kay Ate Song, pero nagawa mo pang angkinin. Ang isuot yan. Nararapat ka ba? Lola, kapag ang pangalawang asawa ay nagnakaw sa legal na asawa, ano ang dapat na parusa? Para sa unang pagkakamali, dapat silang dumaan sa mahigpit na parusa ng pamilya. At para sa mga paulit-ulit na nagkakamali, dapat lang silang paalisin agad. Ako po, alam ko na po ang pagkakamali ko. Maawa po kayo, Kamahalang Empress Dowager. Ginawa kang prinsesa ng emperador, kaya nararapat lamang na maging mabuting halimbawa ka sa mga kababaihan. Ngunit nagawa mo ang ganitong kahiyahiyang bagay. Parurusahan kita na magwalis sa kalsada sa loob ng 7 araw, bilang babala sa lahat. Napakatalino niyo po, Kamahalang Empress Dowager. Dapat lang na makita ng lahat ang kaniyang kahiyahiyang pagmumukha. Kamahalang Empress Dowager. Mga tauhan, ilabas na siya. Sandali lang, dahil ipinagmamalaki ni Prinsesa Jiang ang kaniyang kagandahan habang nagwawalis, siguraduhin mong hindi mo tatakpan ang iyong mukha. Dalhin na siya. Ate Song, hindi ba't ipinagtanggol kita kanina? Ikatlong prinsipe. Para sa aking asawa, hindi ba masyado po kayong nagiging malapit? Ano namang masama doon? Si Ate Song ang nagligtas sa buhay ko, kaya ang buong pagkatao ko ay sa kanya na. Mahiya naman po kayo, ikatlong prinsipe. May asawa na siya, at kung may kumalat mang usap-usapan, siguradong masisira ang kaniyang reputasyon. Ikaw ang may kasalanan. Matagal nang gustong makipaghiwalay ni Ate Song sa iyo, ikaw lang itong ayaw pumayag. Kahit pa itaya ko ang buhay ko. Hi. Matagal na gustong makipaghiwalay ni Ate Song sa iyo, pero ikaw ang nagpapatagal at ayaw pumayag. Kahit ano pang mangyari. Hi. Hinding-hindi ako makikipaghiwalay kay Kiawer. Itigil mo na ang pangarap mong iyan. Nang mabalitaan ko ang ginawa mo sa sarili mo noong araw na iyon, gustong-gusto ko talagang pagbayarin si Shen Yundan. Pero ngayong nakita kita, mukhang hindi naman siya ganoon kawalang puso sa iyo. Ang tanging hangad ko lang ay isang tapat na puso na makakasama ko hanggang sa pagtanda. Kiawer, wag mo akong iiwan, maaari ba? Anong ginagawa mo? Tinitingnan ko lang kung may sugat ang paa mo. Huwag kang malikot. Wag na po. Salamat. Ikaw na barbaro ka. Paano mo nagagawang ipakita sa iba ang paa ng isang babae nang ganoon lang? Tigil. Kayong mga babae ng Dajin, pare-pareho kayong maarte. Ang bukong-bukong mo ay mas payat pa sa daliri ko, at ang balat mo ay mas maputi pa sa harina. Iba ka sa lahat. Kahit sobrang sakit na, hindi ka man lang dumaing. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin. Maliit na bagay lang iyon, huwag mo nang alalahanin. Pero, kung gusto mo talaga akong pasalamatan, may paraan naman. Ayon sa tradisyon nyo sa Dajin, ibigay mo na lang ang sarili mo sa akin. Ano? Napakawili ng babaeng iyon, parang yung alaga kong kuneho noong bata pa ako. Magaganda ang mga kababaihan sa Dajin. Kung may balak po ang hari,
Kapag nahanap na natin ang batang prinsipe, maaari nating kausapin ang kanilang emperador tungkol sa kasunduan sa pagpapakasal. Sumulat ang Cheng Cheng na nahanap na nila ang pinakamahusay na asawa para sa akin. Kasal na siya sa iba, pero balak pa rin niyang iwan ang kanyang asawa at anak. Sa tingin ko, gusto lang niyang makuha ang aking posisyon bilang reyna ng Beidi. Kung ikukumpara sa babaeng iyon kanina, ay hinding-hindi siya mapapantayan. Ang munting pulubi na dinala ni Song Nanchiao ay ang munting prinsipe pala ng Beidi. Kung may mangyari mang masama sa kanya, Song Nanchiao, titingnan ko kung paano ka pa magagawang makatagal sa loob ng palasyo. Ito ay balahibo ng puting lobo na napakabihira at mahirap mahanap. Inaalay ko ito para sa Dajin at Inang Reyna. Maraming salamat, Hari ng Beidi. Sadyang napakabait niyo po, Hari ng Beidi. Ipagpaumanhin niyo po, Inang Reyna. May isa pa po sana akong hihilingin sa inyo. Naglayas po ang aking anak mula sa aming tahanan at mahigit 1 buwan na ang nakakalipas. Kaya naman naparito ako sa Dajin upang sunduin siya at iuwi na sa amin. Totoo po ba ang inyong sinasabi? Ngunit nasaan na po kaya ang munting prinsipe sa mga oras na ito? Sino po ba sa inyo si Madam ng Punong Ministro? Siya po, ang babaeng nakasuot ng puting damit. Ikaw? May kailangan ka ba sa akin? Siya nga ba talaga ang babaeng tinutukoy sa sulat ni Cheng Cheng? Kaya naman pala sinasadya niya akong akitin kanina. Nasaan ang aking anak? Sino po ang anak niyo? Si Lang Richeng. Si Cheng Cheng? Nasaan siya sa mga sandaling ito? Anak niyo si Cheng Cheng? Hindi lang siya basta anak ko, siya rin ang nag-iisang prinsipe ng buong Beidi. Naku, may masamang nangyari. May nangyaring masama kay Senyorito Cheng Cheng sa manor ng Grand Secretariat. Ano? Wala akong pakialam kung sino kang madam. Kapag may nangyari kay Cheng Cheng, ikaw ang una kong pagbabayarin. Huwag kang matakot, tingnan muna natin ang sitwasyon. Tulong! May tao ba rito? Saklolo! Cheng Cheng, wag mo naman akong takutin. Bilisan nyo, tulungan nyo kami. Wah! Hahatiin ko sa'yo ang mga kakaning ito. Tungkol sa nangyari noong nakaraan, magbati na tayo, maaari ba? Sige. Saklolo, tulungan nyo kami. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko po alam. Binigyan ko lang po siya ng 1 pirasong kakanin. Hari, si Arsenico. Naglakas loob kang saktan ako, prinsipe ng Beidi. Pagbabayarin kita? Kiawer! Ayos ka lang ba? Kahit napilyo si Juner, pero wala siyang lakas ng loob na manakit ng kapwa. Tiyak na may pagkakamali lang sa lahat ng ito. Tigilan mo ang satsat. Gusto kong pagbayarin siya sa ginawa niya sa anak ko. Hindi pa naman nawawala si Cheng Cheng. Anong pagbabayad ang sinasabi mo? Napakalakas na lason ng Arsenico. May paraan ka ba para iligtas siya? Kapag nagtagal pa tayo, hindi ko na siya maililigtas. Kapag hindi mo siya nailigtas, pagbabayarin ko kayong mag-ina sa mangyayari sa anak ko. Inay! Kiawer? Pumunta ka sa Taiyuan at tumawag ng manggagamot. Kumuha ka ng 1 balde ng tubig at magdala ka na rin ng 1 malaking supot ng asin. Cheng Cheng, narito na si Ama para sunduin ka. Kailangan mong lumaban. Halika, Cheng Cheng. Bilis, buksan mo ang iyong bibig. Magiging maayos ang lahat kapag nainom mo ito. Mabubuhay pa ba ang nakainom ng lason? Totoo ba iyan? Paano mangyayari iyon? Lason iyon. Sa tingin ko ngayon, si Manor ng Grand Secretariat ay malamang na wala ng takas. Cheng Cheng. Halika, uminom ka paksa. Isa pa. Malinis na tubig na ang isinusuka niya. Cheng Cheng, ligtas ka na. Inay? Itay! Sinundo niyo po ako. Hindi po ba ako nananaginip? Hindi ka nananaginip. Narito si Itay para iuwi ka. Tunay ngang kahanga-hanga ang inyong galing, madam. Maayos na ang kalagayan ni Senyorito Cheng Cheng. Cheng Cheng, gusto ko lang makipag-ayos sa iyo. Hindi kita nilason. Shanjun, saan galing ang mga kakanin na iyon? Ibinigay po sa akin ng isang ate na katulong sa palasyo.
Katulong sa palasyo. Anong klaseng katulong? Siya ay laging nakayuko, kaya hindi ko po nakita ang kanyang mukha. Mukhang ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha. Tila kakilala siya ni Shenjun. Hindi pa nagtatagal si Cheng Cheng dito sa Dajin, kaya imposibleng may nakaaway siya. Malamang ang may gawa nito ay mula sa inyong mga tao sa manor ng Grand Secretariat. Kapag sinubukan ninyong protektahan ng may sala, hindi ko kayo palalampasin. Bakit naman namin gagawin ang bagay na yon? Kahit pa hindi siya prinsipe ng Beidi. Dahil tinatawag niya akong ina, hinding-hindi ko hahayaang makatakas ng ganoon lang ang taong nanakit sa kanya. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Desisyon ni Cheng Cheng na ituring kang ina at wala akong kinalaman doon. Huwag kang mag-alala, Hari. Si Kiawer ay aking asawa at wala siyang kinalaman sa iyong hari ng Beidi. Kiawer, ano ang iyong palagay? Sa madaling salita, matapos gumawa ng isang krimen, karaniwang bumabalik ang salarin sa pinangyarihan, bukod sa pagmamasid sa kanyang mga naging biktima, ay para na rin hangaan ang sarili niyang gawa. Ipasa ang utos. Lahat ng pumunta sa hardin ng palasyo ngayong araw ay tawagin ninyo rito. May paraan na ako para mahanap ang may sala. Bakit niyo po kami pinapunta rito? Nakita nyo naman ang nangyari kanina, di ba? Gumamit ako ng paraang hindi nyo pa nakikita para iligtas ang prinsipe ng bansang Di. Totoo po iyon. Nailigtas pa siya kahit nakakain ng arseniko, ngayon lang po kami nakarinig ng ganoon. Tunay ngang napakahusay ng ginang na ito. Hindi naman sa napakahusay, sadyang mas marami lang akong nabasang mga aklat kaysa sa inyo. Kapag ang matapang na tubig alat ay hinalo sa arseniko, magkakaroon ito ng kakaibang reaksyon. Para mahanap ang may sala, kailangan nyo lang ilubog ang inyong mga kamay sa tubig alat na ito. Totoo ba iyan? Hindi ko rin alam. Narito na ba ang lahat? Kung narito na ang lahat, magsimula na tayo. Shenjun, ikaw ang mauna. Inay, hindi po ako. Hindi po ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Switching, bakit ka nandito? Asawa, nakalimutan mo na ba? Pinarusahan ako ni kamahalang Empress Dowager na magwalis sa kalsada. Ganoon pala. Ikaw na ang susunod. Ilagay mo na ang iyong kamay sa loob. Ate, hindi mo naman siguro kami niloloko, di ba? Sa paraang ito, talaga bang mahahanap ang salarin? Subukan mo para malaman mo. Ikalawang ina, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Maraming tao ang naghihintay. Ate, hindi ako naniniwala. Siguradong nanloloko ka lang. Mukhang nahanap na ang salarin. Jiang Xueqing, ikaw ang nagtangkang magpahamak kay Cheng Cheng. Huwag mo akong pagbintangan. Lahat ay sumailalim na sa pagsusuri. Ikaw lang ang hindi. Hindi ba't may itinatago ka kaya ka ganyan? Ayaw ko lang na ang mga kamay ko ay mailubog sa tubig na may maraming asin. Masyadong maselan ang mga kamay ko. Hindi tulad ng sa iyo na parang sa isang hamak na taga-bukid. Ganoon ba? Bakit parang sa tingin ko ay takot kang mahuli sa akto? Tama ang sinabi mo. Peke nga ang paraan ng pagsusuri. Ang tubig na may asin at arsenic ay hindi talaga magre-reaksyon. Song Nanchao, nagawa mo akong lokohin. At ano naman kung ganoon? Pinilit mong itumba ang balde para lang makaiwas sa pagsusuri. Sa dami ng mga tao rito, ikaw lang ang kahinahinala. Kung matalino ka, aminin mo na ang iyong kasalanan. Song Nanchao, ako ang prinsesa na mismong itinalaga ni Emperador. Sa tingin mo ba sa iilang salita mo lang ay mapaparusahan mo na ako? Song Nanchao, napakalakas ng loob mo. Narito na ang emperador. Ano ba ang nangyayari rito? Isang malaking usapin po ito na nagbabanta sa ugnayan ng dalawang bansa. Ay naku, Liner! Dahan-dahan lang po sa paglakad, hindi mabuti ang inyong kalusugan. Sa ganitong paraan ng paglakad, bago pa man may mangyari sa iba, ako na ang mauunang mapahamak. Ano ba talaga ang nangyari? Kayong mga Dajin, may naglason sa anak ko gamit ang arsenic. Ngayon ang madam ng punong ministro na ito, nahanap na ang salarin, at siya iyon. Emperador, wala po akong kasalanan. Malinis po ang aking mga kamay. Hindi ko po kailanman hinawakan ang arsenic na iyan. Mahal na emperador, maaari po bang hayaan niyo akong suriin ito? Sakitin po ako mula pagkabata kaya walang anumang lason ang makakatakas sa aking mga mata. Sige.
arsenic nga ito, siya ang salarin. Ikatlong prinsipe, bakit niyo po ako pinagbibintangan? Emperador, wala po akong kasalanan. Nakikiusap po ako. Alang-alang sa aking ama na si Konde ng Changping, parang awa niyo na po. Iligtas niyo ako. Asawa mo rin ako. Bakit mo hinahayaang siraan ako ni ate? Kung wala kang itinatago, bakit mo tinatanggihan ang pagsusuri? Hindi totoo iyan. Hindi ako ang gumawa niyan. Ina, tingnan mo ito. Nakita ko ito sa loob ng pavilion. Jiang Shueqing, ano pang masasabi mo? Junair, naging mabuti ako sa iyo. Bakit mo ako kailangang pagbintangan ng ganito? Di ka talaga mabuting tao. Noong huli ay pinilit mo akong apihin si Cheng Cheng at inutusan mo pa si Ate Weiyu na batuhin ang ulo ni Cheng Cheng. Tumahimik ka. Paulit-ulit mong ginawan ng masama ang anak ko. Pagbabayarin kita, masamang babae ka. Hari, nakita po ng inyong lingkod sa pinaghulugan ng lagayan ng pabango ng babaeng ito, ang bagay na ito. Ako ang prinsesa ng Dajin. Hindi mo ako pwedeng parusahan ng sarilinan. Isang hamak na prinsesa lang, kahit ang mismong prinsesa pa ang nagtangkang saktan ang anak ko, kailangang magbayad ng husto. Sa dinastiyang Dajin, sa paglalason sa prinsipe ng Beidi, Ama, sa tingin ko ay malinaw na gusto niyang simulan ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Napakabigat na kasalanan nito. Noong ipinatapon si Ministro Shen sa malayo at tuyot na lupain, nagmadali siyang makipaghiwalay kay Ministro Shen. Pero noong naging makapangyarihan muli si Ministro Shen, bumalik siya para kumapit. Kitang-kita na ang babaeng ito ay sadyang masama ang loob. Sinunod na ng emperador ang huling kahilingan ni Konde ng Changping. Nagawin siyang pangalawang asawa ni Ministro Shen. Isa nga itong malaking pagkakamali. Madam Jiang, naging tapat sa bayan ang iyong amang si Konde ng Changping alang-alang sa kanya. Hindi ko na itutuloy ang pinakamabigat na parusa sa iyo. Pero kahit patawarin ka sa ganoong parusa, hindi ka pa rin makakatakas sa kaparusahan. Mula sa araw na ito, kailangang magpakalbo ka at maging madre, ikukulong ka sa templo ng Jingxi at hindi ka na makakalabas doon kailanman. Sa ginawa kong ito, kontento ka na ba? Asawa, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusapan mo si emperador para sa akin. Paulit-ulit mong pinagtangkaan si Cheng Cheng para lang ipahamak si Kiao Er. Ang nararanasan mo ngayon ay bunga lang ng sarili mong mga gawa. Bunga ng mga gawa ko? Dapat ay sa akin ka lang? Bakit ang isang hamak na taga-nayon ang nakakuha ng pag-ibig mo habang ako ay hindi? Binabawi ko lang ang mga bagay na nararapat para sa akin. Anong mali sa ginawa ko? Hindi ako pag-aari ng kahit na sino dahil ang tanging minahal ko sa buhay na ito ay si Kiao Er. Hindi ako makapaniwala, tinalo ako ng isang babaeng taga-nayon. Ilayo siya rito. Balita ko, ang pangit na si Song Nanchao ay gumanda dahil sa pinapahid na ito. Kaya kailangang damihan ko pa ang paglagay. Sikat din naman ako sa buong lungsod noon. Nandito na pala sila. Ay, nasaan na si Shueqing? Ina, nakagawa po ng malaking kasalanan si Shueqing. Tinanggalan na po siya ni kanyang kamahalan ng titulong prinsesa at ikinulong sa templo ng Jingxi. Siya at ang pamilya natin ay wala na pong anumang koneksyon. Ano? Ikaw na masamang babae. Siguradong kagagawan mo na naman ito. Tama na! Ina, talagang nabulag na po kayo, kaya hindi nyo na malaman ang tama sa mali. Ninakaw ni Shueqing ang mga handog ni Inang Reyna, kaya ang anak nyo ay napag-alitan ni Inang Reyna ng walang dahilan. Nilason pa niya ang prinsipe ng Beidi at muntik nang mapahamak si Junar. Gusto nyo pa rin po bang kampihan ng masamang babaeng iyon? Paano mangyayari iyon? Ang batang si Shueqing ay napakabait na bata at itinuturing si Junair na parang sariling anak. Ang mga ginawa niya noong tayo ay ipinatapon. Nakalimutan nyo na ba? Napilitan lang siya noon. Isa lamang siyang babae. Paano niya lalabanan ang kaniyang mga magulang at kapatid? Kayo ay talagang wala na sa katwiran. Ginamit niyo po ba ito? Binili ito ng anak ko? Anong masama kung gamitin ko ng kaunti? Wala naman po. Kaya lang ang gamot na ito ay nilagyan ni Jiang Shueqing ng lason. At kapag madalas na ginamit, masisira ang mukha niyo. Ano? Muli mo na namang pinagbibintangan ng ibang tao ng walang dahilan. Ang mukha ko? Napakasakit ng mukha ko. Nasira na ang mukha ni Lola. Nakakatakot po ito. Bilis, dalhin mo ako para maghilamos. Dali. Ang sugat ni Ina, bakit parang katulad ng sa iyo noon? Dahil ang ginamit niyang cream para sa peklat ay ninakaw niya sa akin. Dahil kay Jiang Shueqing, naging pangit ang mukha ko ng maraming taon. Ibigay mo na itong lunas sa iyong ina. Patawad, wala akong kaalam-alam. Babalik na si Cheng Er sa Beidi sa mga susunod na araw. Dadalhin ko siya para mag-impake.
Tiawer. Pangako, hindi ko nahahayaang mangyari pa ulit ang mga ito. Maging maayos na tayo bilang isang pamilya, pwede ba? Shen Yundan, ang Song Nanchao na nagmamahal sa iyo, ay nawala na noong gabing ikinasal kayo ni Jiang Xueqing. Ang mga salitang ito ay wala na siyang pagkakataong marinig pa. Kung gusto mo talagang bumawi, makipaghiwalay ka na lang sa akin. Tiawer, Ama, hindi na ba talaga tayo kailangan ni Ina? kasalanan nito ni Ama. Ina, hindi ka pa talaga sasama sa amin pabalik ng Bedi? Hindi muna sa ngayon, sa susunod na lang kapag may oras na si Ina para bisitahin ka. Kung gusto mong kumain, lumapit ka rito. Ina, ano po ito? Ang bango naman. Ito ay tinatawag na twice-cooked pork. Salamat sa pagpapaubaya, mauuna na ako. Hoy, hoy, hoy! Ako muna. Kaya Sa bahay ako ko to. muna. Huigo Oro. Napakagandang pangalan. Sabi nga nila, ang Huigo Ro ay nakakaakit ng damdamin at ang taong nasa harap ko ang itinitibok ng puso ko. Song Nanchiao, dahil kinilala mo si Cheng Cheng bilang anak mo, dapat ka nang sumama sa akin sa Beidi para maging reyna. Manahimik ka. Si Kiawer ay ang legal kong asawa. Bakit? Wala na ba ako sa paningin nyo? Siya nga pala Ate Song, pagkatapos nating kumain, pumunta ka sa kwarto mo at tingnan mo ang ipinagawa kong bagong alahas para sa iyo. Malapit na sigurong dumating iyon. Maraming salamat po. Itong Huigo Oro, sa tingin ko, ay katulad ng nilagang karne sa Beidi, may pagkakahawig sila. Dahil diyan, Song Nanchao, kung titira ka sa Beidi, siguradong magiging hiyang ka doon. Pareho naman kayong kagalang-galang na tao. Dapat ay alam nyo ang inyong limitasyon, di ba? Huwag na po kayong magalit, Panginoong Shen. Naghihintay lang naman ako na maghiwalay kayo ni Ate Song. Sa Beidi, wala kaming masyadong magugulong mga panuntunan. Kung susubukan niya akong harangan, magsasama ako ng mga tao para kunin ka, tingnan natin kung sino ang matapang. Kayo. Ay naku, tama na. Tumahimik na kayong lahat. Kumain muna tayo, kain na. Kumain ka ng marami para lumakas ka. Kiawer, gusto ko rin yan. Ate Song, pahingi rin ako? Kumuha na lang kayo ng sa inyo. Kayong dalawa, napakalaking mama nyo na pero naghihintay pa kayong pagsilbihan ng babae? Halika, Song Nankiao, anong gusto mong kainin, ipaglalagay kita? Gusto nyo bang kumain? Oh, heto, kumain na kayo. Ayos!